Manghang-mangha si Kafka, habang napapakomento yung higher-ups na hindi ka panipaniwala ang taglay na lakas ni Mina at mas effective pa daw ito maski kay Narumi kapag usapang malaking kalaban ang papatumbahin. Pinaliwanag ni KG na kapag mas malaki ang monster weapon, ay mas skilled ang gagamit noon para ma-operate yun, at kung hindi nila ibibigay ang highest level ng kakayanan nila ay hindi nila ma-maintain ang range at power na kinakailangan para ma-penetrate ang shields ng halimaw. Pinpoint niya na maaaring si Mina lang ang may kakayanan na gamitin ng ganong klaseng weapon sa buong Japan, o maski pa nga daw sa buong mundo. Kaya in theory, kung meron na silang ganong klaseng personnel during nung number 6 disaster, ay magagawa pa daw sana nilang ma-reduce yung damage na natamo nila to 1/3. Ininform si Mina ni Keronos na isa na lang ang natitirang halimaw, at umabot na sa stage 2 ang barrel Erosayon nila, at isang shot na lang ang meron sila bago yun palitan, kung saan mabuti naman daw yun ika ni Mina at pina-reload niya na yung higanti niyang weapon, dahil isa na lang naman daw ang kinakailangan niya upang tapusin yun. Matapos yun ay inutusan ng mga nasa control room ang platoons ni Narin, Tachibana, at Makijima na sumugod na sila sa area pagtapos bumaril ulit ni Mina, at ang top priority daw nila doon ay ang pagligtas sa mga civilians. Naghanda ng muli si Mina upang umatake, at natapos na ang pag-reload ng weapon niya at kinalculate na ang trajectory ng gagawin niyang atake. Nag-countdown sila at pagkapatak nito sa 0, ay nagpalabas na siyang muli ng malakas na projectile papunta sa natitirang colossal kaiju doon, at unti-unti yung nakalapit sa halimaw. Tumama yun sa dibdib ng kaiju, na nagpataka sa halimaw na ito, pero di nagtagal ay nagsanhi yun ng malakas na pagsabog na nagpawasak sa katawan ng colossal kaiju na ito. Matapos yun ay inalis na ni Mina yung helmet niya, at ininform na ng assistant niya yung ibang troop members doon na napabagsak na ni Mina ang lahat ng target sa area, kaya agad na nagsikilos ang platoon sa lugar na yun para ma-secure na nila yung area. Si Kafka naman ay tuwang-tuwa at chinir si Mina. Sumigaw ito na ngayon natikman na ng mga halimaw doon ang might ng Vice Commander ng Kafka Troop, ang Unshakable Mina Ashiro. Lumalabas na bukas pa yung radio niya kaya narinig siya ni Rin, at nagtaka ito sa sinabi niya. Agad siya nung pinagalitan at sinabi na wag na siyang magloko, at sundan niya na daw ang coordinates na pinadala ni Rin sa kanya at protektahan na ang mga tao. Di nagtagal, ininform ng control room yung troop members na under control na ang sitwasyon sa Alpha Sector, at maski sa Delta Sector ay secured na, pati na rin sa Oizumi area ay pumapabor na sa kanila yung sitwasyon. Patuloy na nakipaglaban ang ating mga katropahan sa sandamakmak na mga halimaw sa iba't ibang area, at di nagtagal ay nakatanggap na sila ng report na under control na nila ang lahat ng sectors within the city limits, kaya sa rate daw na yun ay baka mapigilan na nila yung buong monster team dun. Gayunpaman, hindi sumang-ayon dun sina Kikoro at Narumi, at sinabi na hindi pa tapos ang kanilang laban dun. Alam nila kung sino ang nasa likod ng pangyayaring yon, at sigurado daw na hindi basta-basta magpapatalo si number 9 dun. Nagkomento si AG na ang strange ng pangyayari at napatanong kung talaga bang tina-target ng mga halimaw na yon ang strategic locations dahil mukhang hindi naman daw sila interesado na wasakin yung mga lugar na yon. Sumang-ayon dun si Narumi at sinabi na malinaw na merong ibang pakay ang mga halimaw. Ipinakita naman sa atin si number 9 na nakatayo sa tuktok ng isang ginagawang building, at nagkomento ito na nakakasupresa nang hindi nagpakita sa labanan si number 8, pero para naman sa most part ay na-reveal naman na daw ang lahat ng pieces in play. Sa isang lugar, biglang bamahan ng tubig galing sa mga manhole, kaya nagtaka yung mga troop members dun. Di nagtagal ay umispray ang sandamakmak na tubig sa lapag, at sa control room ay napansin ni Kuruso na may nadetect silang mega monster sa Sumide Ward. Lumabas sa likod nila Narumi yung nasabing halimaw, at napakomento si Narumi na ganong klaseng pakikipaglaban pala ang gustong gawin ni number 9. Pagkaangat ng halimaw sa surface ay hindi makapaniwala si Kuruso na ang estimated resilience ng kaiju na yon ay umabot ng 9.0, na kagaya ng resilience ni number 10. Inisip ni Narumi na siya yung tina-target ng mga yon, kung saan agad siyang binara ni Kikoro at sinabi na hindi siya special, at meron din sa area nila Kikoro ng ganong klaseng halimaw. Tinitigan ni Kikoro yung tinutukoy niya, at lumalabas na yung kaharap nito ay yung halimaw na kayang mag-transform bilang isang human na babae. Sa lugar naman ni Hoshina, ay lumabas din ang isa pang nakakatakot at mukhang malakas na halimaw, at ininform niya sila na hindi lang sila ang merong ganong kalaban.
Nireport ni Kurusu sa lahat ng troop members na may na-detect din silang mega monsters sa Takikawa at Uezumi, at hindi siya makapaniwala na ang lahat ng iyon ay may resilience level na 9.0. Takot niyang sinabi na ang lahat ng nakakaharap nilang halimaw ay eminent class. Si Monster number 11, Monster number 12, Monster number 13, at Monster number 14 ay eminent class lahat. Nginitian si Kikoro ng halimaw na kinakaharap niya, at dito ko lang napansin na kamukha niya yung kinukuhang human form ng halimaw na ito, at sinabi nito sa kanya na sa wakas ay nakita rin siya nito, at tuluyan nang nag-transform sa kaiju form nito. Kinumpirma ni Kurusu na ang lahat ng lumabas na halimaw doon ay nag-e-exceed ng eminent class benchmarks. At ngayon daw ay ipapakilala niya ang mga yun sa troop members gamit ang kanilang code names. Ang kakaharapin ni Narumi ay si number 11, ang kay Hoshina naman ay si number 12, at kay Kikoro naman ay si number 15, habang ang dalawa na sina Monster number 13 at 14 ay nasa ibang lugar. Hindi makapaniwala si Okanogi na 5 eminent class monsters ang sabay-sabay na lumabas, at completely beyond daw yun ng kakayanan ng Easter Division. Sa battlefield, nakaramdam ng malakas na presence si Kikoro, at biglang naghandang umatake si number 15. Napansin niya na yung troop members yung tina-target ng halimaw na yon, kaya agad niyang inutusan ang mga yon na umatras. Ngunit sa bilis at lakas ng atake ni number 15 ay hindi na yon nagawa ng mga troop members, at solidong tumama sa kanila ang atake ng halimaw. Tila naglaho ang mga katawan ng Natamon, at sa lakas ng impact ng ataking yun ay nagawa ng mawasak ang isang malaking building sa likod nila. Nanlaki ang mga mata ni Kikoro dito habang nireport agad ni Kurusu sa ibang troop members na nawalan na sila agad ng 6 na troop members, at kita naman ang pagkagulat at pagkabigla sa mga mata ng ibang troop members dito. Binalik ng halimaw yung human form ng ulo niya at nagkomento na pero syempre, magagawa pa ring mailagan ni Kikoro ang ganong klaseng atake. Nairita si Kikoro dito, at biglang nagkomento si Narumi na ngayon ay nakikita na niya kung ano yung nangyayari. Pinpoint out niya na ang main force ng first unit sa Uezumi, si Hoshina, si Kikoro, si Mina at lahat ng nasa Takikawa, at siya mismo ay pinagpapahiwa-hiwalay ng mga halimaw na yun at hindi habol ng mga halimaw na yun ang strategic locations. Gusto sila ng mga yun na ma-scatter at patayin ang lahat ng top forces nila. Nagulat naman sina Kurusu sa nalaman nila, at napaisip si KJ na mas malala pa pala yung sitwasyon sa kinakatakutan nila dahil normally, kinakailangan nila ng ilang commander-level troops para mapatamba ang isang eminent class monster. Hindi daw sila mga halimaw na maaaring labanan ng one-on-one, ngunit gayon pa man ay nasa ganitong kalagayan sila. Inisip niya doon na masyadong mabigat na laban yun para sa isang first-year rookie na si Kikoro, na asikasuhin. Wala na daw silang sapat na manpower sa kanilang headquarters para ipadala sa Hasegawa para gawing backup, kaya napaisip siya dito kung ano yung dapat niyang gawin. Tinawag ni Narumi si Kikoro at pinpoint nito sa kanya na siguradong alam naman na ng dim-witted apprentice niya hindi kayang magpadala ng headquarters ng backup para sa kanya, kaya kinakailangan daw nito na patumbahin yung eminent class monster na yun ng mag-isa. Tinitigan ni Kikoro yung halimaw, at napaisip siya dito na sa isang life or death situations, lagi na lang siyang tinutulungan ng iba. Kagaya ng oras na iniligtas siya ni Kafka, o yung pagdating ni Mina ng kinakalaban nila yung higanteng kabute/alimango na kaiju, at pati na rin nung dumating si Hoshina para tapatan si kaiju number 10. Nag-reflect siya dito at sinabi na hindi siya yung laging nakakapagpatambo ng malalakas na halimaw, kundi lagi na lang iba ang gumagawa nun. Bigla niya namang tinawag si Narumi na T-Brain, at seryosong sinabi dito na ayon naman talaga yung plano niya sa simula pa lang. Pinalabas na ni Kikoro ang kanyang full release, at umabot ang kanyang released force ng 84%. Gulat na gulat sina Kikoro at Okanogi sa nakuha nilang reading, at nakuha din ni Kikoro ang atensyon ni Mina dun. Natuwa naman si Hoshina dahil malayo na ang narating ni Kikoro dito. Matapos yun ay nagkomento si Narumi na simulan na nila yun at doon na nagsisimula ang tunay na labanan. In-announce na niya na tatargetin niya si Monster number 11, at si Hoshina at number 10 naman kay 12, si Narina Tachibana naman kay number 13, si Mina kay number 14, at si Kikoro naman ay kay 15. Agad na iniangat ni Kikoro ang kanyang battle axe, at sinabi na dadako na sila sa pagsasubjugate ng malalakas na halimaw na yun.
Nagkatinginan sila ng halimaw at mapapatanong talaga tayo dito kung isa ba itong evil in the form of a shadow o isang mirror image ni Kikoro. Habang tinitignan ni Kuruso si Kaiju number 15, ay napakomento siya na hindi lang kilala ng halimaw na ito si Kikoro, kundi kamukha din ng halimaw ito iyon. Takang-taka siya kung ano yung nangyayari dun, at agad niyang ni-notify ang lahat ng nasa Kasumigaseki area na as of now, ang command sa area na yun ay ibibigay niya kay Kikoro, at ngayon daw ay gagawin na nila ang second special troop formation. Agad namang pinaliwanag ni Kikoro na i-designate niya ang immediate 500-meter radius papalibot sa kanya bilang isang alert zone, at in-instruct niya yung malalapit na platoon sa kanila na i-focus ang kanilang lakas sa pagpapatamba ng mga after beasts doon at wag nila yun hayaang makapasok sa alert zone. Agad namang sumang-ayon ng troop members sa vicinity, at clean-edge na ni Kikoro ang kanyang acts. Inisip niya na sa mga oras na yun ay wala nang ibang taong tutulong sa kanya kagaya ni Mina, Narumi, at Kafka. Huminga siyang malalim at sinabi na ngayon ay nakasalalay na sa kanya ang lahat doon. Humanda siyang i-subjugate si number 15, at nagandahan naman si number 15 sa tunog ng catchphrase niya na, "Moving to subjugate," kaya ginaya yun noon. Sa isang kisap mata ay biglang naglaho si number 15 sa harapan ni Kikoro, at agad nung tinarget ang mukha niya. Sa kabutihang palad ay nagawa padding Mylega ni Kikoro ang napakabilis na atake na yun, pero nakita niya dito ang lakas noon nang tumama yung impact noon sa katabi niyang building. Napakomento si number 10 na medyo nagulat ito na nagawang Mylega ni Kikoro yung atake niya. Nilakasan ni Kikoro yung loob niya at inisip na wag siyang magpapadala sa mga salita ni 15 at umatake lang siya dun. Sinubukan niyang hiwain si 15 pero nagawa nung masipa yung axe niya, at nagsanhi yun ng malakas na shockwave papalibot sa area nila. Pinigilan ni Kikoro yung sarili niya na tumalsik, at nung nakakita siya ng chance ay nagpalabas siya doon ng combo ng kanyang techniques kagaya ng first, second, at first form niya, at mabilis siyang umatake doon. Gayunpaman, madali yun lahat na ilega ni 15, at nung gagamitin niya na yung fifth form niya ay nagawa siya nung madaplisan ng sipa sa pisngi. Dito na-realize ni Kikoro na natatakot siyang magkamali dahil sigurado daw na buhay niya ang kapalit nun. Gayunpaman, nilakasan niya pera ng loob niya at sinabi na kinakailangan niyang magpatuloy dun. Patuloy siyang umatake dun at nagpakitang gilas ng lakas, kaya namangha si Kuruso sa kanya at napakomento na nalalampasan ng speed, power, at efficiency ni Kikoro ang level ng isang commander. Napakomento din si KG na para sa isang first-year troop ay si Kikoro na ang pinakamalakas na nakita nila at mas talented pa nga daw ito kina Isao, Hakari, at Narumi nung mga first year pa lang ito, kaya sinabi din ni Kuruso do na walang duda na in due time, si Kikoro ang magiging core ng buong defense force. Pero napawi agad yung tiwala niya dito nang makita itong madaling pinagbubugbog ni number 15. Nagawang mabaon ni 15 si Kikoro sa lapag ng may pambihirang lakas, at kita sa mukha ni Kikoro ang hirap ng pagpigil sa napakalakas na halimaw na ito. Sinubukang mag-follow up ng atake ni 15 gamit ang kanyang phase projectile, pero sa kabutihang palad ay kaya ng suit ni Kikoro na i-propel siya nun patagilid, kaya naiwasan niya ang atake ng halimaw na ito. Sumugod muli si 15 sa kanya, at habang nagsasalita pa lang siya na durog na yung shield niya, ay nagpadala ng malakas na suntok si 15 sa kanya. Nagawa niyang masalag yun gamit ang kanyang axe, pero dahil sa lakas ng ataking iyon ay napatalsik pa rin siya noon, na nagpabaon sa kanya sa isang building. Napadura ng dugo si Kikoro sa lakas ng impact ng pagkatama niya sa building, at in-inform ni Kuruso yung iba doon na na-penetrate yung shield ni Kikoro at nakatamo ito ng critical damage sa kanyang ribs at left lung. Pagkahupa ng usok at rubble, ipinakita sa atin si Kikoro na bagbog na, pero sinusubukan pa rin itong tumayo. Bigla namang nagkomento si 15 na useless na ang ginagawa niya, at biglang nag-extend yung kaliwang kamay nito. Sinabi nito na kung gagamitin ni Kikoro sa kanya ang maliit na axe nito at mahihinang atake, ay hindi siya nito masusugatan. Tila gumawa ng isang higanteng axe si 15 gamit ang rubble na nakakalat sa paligid, at itinapat niya ito kay Kikoro. Kitang-kita naman ang takot at kaba sa mga mata ni KG at Kuruso, at inisip nila doon na wala ng tsansa si Kikoro na mapatamba ang napakalakas na halimaw na ito. Pinapanta na ni 15 yung ginawa niyang axe at iba pang maliliit na rubble papunta kay Kikoro, pero gamit ulit ang kanyang suit ay napropel ulit ni Kikoro yung sarili niya para makailag.
Natuwa naman si Kuruso dahil nagawa niyang makailag, pero agad na nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niya si 15 na madaling nakalapit kay Kikoro matapos nito umatake. Naghanda ulit si 15 na magpalabas ng face projectile, at sa kasamaang palad ay tumama ito ng solido kay Kikoro, na nagpabaon sa kanya sa lapag. Sinabi ng isang assistant sa control room na damaged na yung circuitry ng left arm ni Kikoro, kung saan sinabi ni Kuruso na i-bypass lang yun dahil meron pa silang isa pang atakeng paparating. Inisip ni Kuruso dito na kinakailangan niya pang may gawin. Matapos daw yung mangyari kay Isao ay hindi niya pwedeng hayaang mamatay lang din yung anak nito. Sinusubukang salagin ni Kikoro ang sandamakmak na atake ni 15, at nagsasani ito ng damage sa kanyang armor sa may right leg at left flank, at meron na siyang rib at arm fractures at nagdurugo na ang maraming parte ng katawan niya. Sinusubukan daw ng mga assistant doon na pagalingin si Kikoro gamit yung suit, pero mukhang huli na daw ang lahat. Nanggigil si Kuruso dahil hindi sila makasabay kay 15, at para bang walang shield si Kikoro dahil madali yung natatagusan ng mga atake ng halimaw. Dahil sa sobrang alala ay sinubukan ni Kuruso na kausapin si KJ na hindi na mabuti yung nangyayari doon at kinakailangan na nilang iligtas si Kikoro, pero inisip ni KJ dito na si Kikoro ang susi sa kanilang future, kaya hindi nila afford na mawala siya sa kanila. Kaya sinabi niya kay Kuruso na gagawin nila ang kinakailangan nilang gawin, at inutos niya sa kanila na babaan ang defense level ng kanilang headquarters by 2 at magpadala ng backup kay Kikoro. Gayunpaman, bigla silang pinigilan ni Kikoro kaya nagulat sila. Pinaliwanag ni Kikoro na kapag ginawa nila yon, ay agad lang silang susugurin ni number 9, kaya siya na daw ang bahala doon at papatumbahin niya si 15. Sinubukang magrason ni Kuruso na hindi na siya okay, kaya kumontra si Kikoro na malapit na kasi siya. Nagtaka sina KJ at Kuruso sa ibig sabihin niya dito, pero lumino yun nang makita ni Kuruso ang released force niya na umabot na ng 88%. Sobrang lapit na daw ni Kikoro at makakahabol na siya. Nakikita niya pala dito yung nanay niya na nakatayo sa kanyang harapan habang iniisip yun. Hindi maintindihan ni Kuruso yung ibig niyang sabihin, pero si KJ ay agad na na-realize yun at napaisip na baka nakikita ni Kikoro yung ghost ni Hakari. Habang nakikipaglaban si Kikoro ay bumalik tayo in a point in time kung saan sinabi niya kay Narumi na nakikita niya yung multo ng nanay niya. Pinaliwanag niya dito na minsan kapag suot-suot niya ang weapons number 4 ay nakikita niya yon. Pinpoint ni Narumi na ang nakikita ni Kikoro ay isang multo na nagpagulat kay Kikoro. Pinaliwanag ni Narumi na isa yung rare phenomenon na nangyayari kapag suot-suot ang isang numbers weapon na nagamit na ng iba in the past, at nag-report na daw dati ng sighting si Commander Akutsu ng Northern Division tungkol sa kaparehong pangyayari. Hanggang ngayon daw ay hindi pa rin alam kung ano yung nagsasanhi nun, pero pinaniniwalaan ng iba na memorya yun ng eminent monster na ginamit sa core ng suit. Inisip tuloy ni Kikoro doon na ang memories ni number 4 sa kanyang mommy ay nasa suit na yon. Lumalabas na simula nung nakita ni Kikoro si Hakari ay sinubukan niya yung habulin, pero hindi niya daw yun malapitan. Yung lahat daw ng atake nito ay sobrang bilis, sobrang precise, at sobrang lakas. Sinubukan niyang matapatan ang lakas ng kanyang mommy habang nagtitraining siya kasama si Narumi, at habang nakikipaglaban ay makikita natin dito na nagpapakita na sa kanya si Kaiju number 4, at napapaisip siya dito na kung yung mommy niya yung pinapanood nito ay hindi magmumukhang unimpressed yung halimaw na yon. Alam niya na may distansya sa lakas nilang dalawa ng mommy niya, ngunit alam din niya na kaunti na lang at abot kamay na niya ito. Bumalik tayo sa kasalukuyan habang nakikipaglaban siya kay 15, at makikita natin dito ang difference ng bilis niya at ng mommy niya. Gayunpaman, habang patuloy na pinupush ang kanyang sarili ay nagawa ng masugatan ni Kikoro si 15. Nagulat dito si 15, at kita naman ang determinasyon sa mga mata ni Kikoro. Nairita si 15 doon at sinabi na sinwerte lang si Kikoro, at huwag itong ma-excite agad. Nagpadala ng malakas na suntok si 15, pero sa hindi niya inaasahan ay madali na siyang nailaga ni Kikoro. Kita ang pagkagulat sa mukha ng halimaw nang mangyari yon. Pinush ni Kikoro yung sarili niya, at sinabi niya na malalampasan niya din yung mommy niya, hindi balang araw, kundi ngayon na. Gaya nga ng sinabi niya ay makikita natin dito na sa tagal na laging one step ahead ang kanyang nanay sa kanya, ay sa wakas ay nagawa na niya itong malampasan. Pinpoint ni Kikoro na simula pa lang nung bata siya ay hinahabol na niya yung mommy niya.
Di nagtagal, solidong tumama ang kanyang axe sa katawan ni 15, at sa lakas ng impact ng atake ni Kikoro ay naputol yung pinangsalag na kamay ni 15 dun. Natuwa si Kuruso dahil nagawang makalanding ng atake ni Kikoro. Taka si 15 sa nangyayari dun at tila may nagbago daw, kaya napaisip siya kung ano yung nangyari kay Kikoro dito. Nagpaula ng mga atake si Kikoro habang nakikita nila Kuruso na unti-unting tumataas yung released force niya, at di nagtagal ay umabot yun ng 93%. Gulat na gulat si Keiji sa nakikita niya, at napakomento ito sa isip niya na nagawa ng maabot ni Kikoro ang strength ni Hakari. Napangisi si Keiji at sinabi nito na sinabi daw nila ni Kuruso na si Kikoro ang pinakamalakas na first-year troop member na nakita nila, pero pinpoint niya na nagsisimula na niyang maramdaman na isang understatement yung sinabi nila dun. Sinabi ni Kuruso sa isip niya na i-push lang ni Kikoro ang sarili nito dun, habang si Keiji naman ay sinasabi na lampasan ni Kikoro ang power ng mommy niya. Hamandang umatake si Kikoro at iniangat ang kanyang axe, at ginamit ang troop-style axe technique, fifth form, twin swallow slash, ay nagawa niyang mahiwa ang leeg at katawan ni 15 ng may pambihirang lakas. Umangat sa 94% yung released force niya, kaya nagawa na niyang malampasan yung power ng nanay niya. Habang lumilipad sa ere yung katawan ni 15 ay nakita ni Kikoro na na-expose na yung core nun, kaya naghanda siyang gamitin ang kanyang sixth form attack. Gayunpaman, nabigla siya nang makita niya si 15 na tumatawa kahit na nasa ganung sitwasyon na ito. Nagtaka siya kung bakit yun tumatawa, at bigla namang may tumusok sa likod niya. Nagkomento si 15 na ang lakas namang little trooper ni Kikoro. Di nagtagal, ginamit ni 15 yung kakaibang atake na mukhang mga sapot na ginamit niya sa mga civilians nung nakaraan, at solidong tumama ang ilang strand nun kay Kikoro. Kita ang pagkagulat sa mukha ni Kikoro, habang tumatawang nagtatransform si 15 sa kanyang kaiju form at sinasabi ang mga katagang, wired in. Bigla namang napunta si Kikoro sa isang maitim na lugar, at nagkagulo sa control room dahil nakikita nila sa readings na tila nabaliw ang mental stability ni Kikoro at kung san-san daw yun napunta. Tila nag-blackout daw yung mental state nun at hindi nila siya ma-reach, at yung released force daw niya ay bumababa na at meron daw silang kinakaharap na noise na nagdi-disrupt ng kanyang neural synchronization sa suit. Sinubukan nilang kausapin si Kikoro pero hindi yun gumagana. Kaya di nagtagal ay na-realize ni Kuruso na isang mental attack ang ginagawa ni 15 doon. Kita ang strain sa katawan ni Kikoro at hindi niya maipaliwanag yung nangyayari sa kanya dun. Bigla naman siyang pinuri ni 15 kaya napatingin siya at napahanap kung nasa nito, at tinanong siya noon kung bakit siya masyadong nagsusumikap. Sumakit na naman yung ulo niya pagkatanong noon ni 15, kaya nagtaka siya kung ano yung ginagawa ni 15 sa kanya. Nagtanong na naman si 15 at tinanong nito kung bakit siya sobrang desperado na lumakas, kaya sinagot niya yun at sinabi na para maprotektahan yung bansang yun sa mga halimaw na kagaya ni 15. Sinabi naman ni 15 na nagsisinungaling siya, at tinanong siya nito kung bakit niya gustong protektahan yung bansa na yun, kaya sinabi ni Kikoro na gusto niyang protektahan yung mga taong importante sa kanya, kung saan sinabi ni 15 na nagsisinungaling pa din siya. Kung gayon naman daw ika ni 15, bakit daw gusto ni Kikoro na protektahan ang mga yon? Nang sinasabi pa lang ni Kikoro na obvious naman yung sagot dun, ay hindi niya mailabas yung gusto niyang sabihin. Pinilit siya ni 15 na maging tapat sa sarili, at alam niya daw ang katotohanan kung bakit niya gustong maging malakas. Bumalik tayo sa isang nakaraan kung saan masaya siyang binibigyan ng headpats ng mga magulang niya na sina Hakari at Isao. Dito niya sinabi ang tunay na rason kung bakit niya gustong lumakas, at ito ay dahil para daw maging proud sa kanya yung mga magulang niya. Gusto niyang marinig sa bibig ng mommy at daddy niya na maganda ang ginawa niya. Natuwa naman si 15 sa revelation na sinabi niya, at proud daw itong si 15 sa kanya, at hindi niya na daw kailangan magsumikap ng husto. Sinuggest bigla ni 15 na tigilan na nila yon dahil kahit gaano pa daw magsumikap si Kikoro doon, ay wala na daw sa piling niya sina Hakari at Isao para purihin siya. Kita sa mukha ni Kikoro ang epekto ng napakabigat at sakit na sitwasyon na kinakaharap niya ngayon. Tuluyang nawala ang mga magulang niya at umiyak ng malakas si Kikoro matapos yun, at sa labas na mundo naman ay sinubukan siyang kausapin nila Kuruso, ngunit hindi siya na-respond dun. Sinuggest ni Kuruso na subukan nila kung ma-access nila yung neural circuit ni Kikoro galing sa labas.
Napakomento din siya dito na ayun pala ang might ng isang eminent class monster. Pinoint niya dito na kahit na-awaken na ng greatest trooper sa kanilang time ang power nito, ay hindi perennial sapat laban sa isang eminent monster. Habang pinapanood ang sitwasyon ay napakomento si KG sa isip niya na precisely na tinarget ni 15 ang mental state ni Kikoro, na pinaka-vulnerable na parte nito. Di nagtagal, biglang may napansin si KG at parang halos napaka-precise naman daw nun. Agad siyang naghingi ng update sa status ng kada battle, at meron namang agad na nag-report galing sa Taito, at nakikipaglaban daw doon si Narumi kay number 11. Ipinakita dito ang intense na sabayan ng dalawang malakas na nilalang, at nang sasabihin pa lang ng troop member na kay Narumi ang advantage at malapit na nilang matalo yung halimaw na nandun, ay biglang nadulas si Narumi sa liquid ni 11, at nung nawala yung focus niya ay nagpadala ng malakas na atake yung halimaw sa tagiliran niya. Agad naman na humanda ulit na magpadala ng atake si 11, at dahil nawala sa balanse yung katawan ni Narumi ay sa kasamaang palad ay solidong tumama sa kanya ang suntok ng halimaw na nito na nagpatalsik sa kanya sa pader. Hindi makapaniwala yung mga troop members doon na nagawang matamaan ni number 11 yung commander nila kahit na hindi yun matamaan ni number 9 nung nakaraang laban nila. Bigla namang nagkomento si 11 na alam na nito yung tricks ni Narumi, at pinaliwanag na kayang basahin ni Narumi yung movements niya gamit ang electric signal sa loob ng katawan nito. Gayunpaman daw ika ng halimaw, subukan ni Narumi na basahin ang tubig, at flinik nito ang kanyang daliri, at nagpalabas ito ng sandamakmak na water balls upang papuntahin kay Narumi. Agad na pinadala ni 11 ang water attack niya kay Narumi, at mukhang solido itong tumama sa commander na ito, at napakomento si KG na tama ang inaakala niya. Sa third unit naman, nag-report si Okanogi tungkol sa sitwasyon nila sa Chofu, at mukhang masama din daw ang lagay nila dito. Ipinakita dito na tila hirap na hirap si Hoshina na makipagsabayan kay Kaiju number 12, at pagkahampas nun sa kanya ay nagawa siya nung mapatalsik. Sa lakas ng atake ng halimaw na yun ay nagsasanhi pa yun ng damage sa papalibot na area. Naiirita naman daw dito si Hoshina. Sumugod siyang muli matapos mapatalsik, at nakipagsabayan ng atake kay 12 ng may pambihirang bilis. Sa kasamaang palad, nagagawa siya nung matamaan sa katawan, kaya lalo siyang nairita dito. Lumabas na kaya unti-unti siyang nagagalit ay iniisip niya na naa-outclass siya sa isang Battle of Blades, at lumalabas na transform ni 12 ang kanyang mga braso bilang blades. Napansin ni Okanogi na isa yung halimaw na nag-i-specialize in close quarters combat. Habang pinapanood ang laban ng dalawa ay napakomento siya na para bang kagaya ni Hoshina ang halimaw na yon. Isa raw yung expert sa pagtutok sa target na nasa harapan nito. Para daw bang nilikha si 12 para sa tanging layunin na pabagsakin si Hoshina. Sumang-ayon si KG sa kanya at sinabi na tumpak ang naisip niya, at pinaliwanag na pinag-aralan ng mga humans ang iba't ibang potential threats kagaya ng mga hayop, insekto, bacteria, virus, at halimaw, upang makalikha ng epektibong countermeasures laban sa mga ito, at pinpoint niya na ngayon, for the first time in history, sila naman daw ang pinag-aralan. Dagdag niya na yung mga halimaw na yun ay engineered para patumbahin silang lahat. Sa ibang lugar, kina Rin at Tachibana, ipinakita sa atin si Rin na mukhang wala ng pag-asa sa sitwasyon nila, at lumalabas na patay na ang ibang troop members na kasama nila dun, at sekol-sekol na ni Kaiju number 13 si Tachibana. Sa kabilang banda, may isang troop member na nagfa-flashback, at inisip na talagang nakaka-overwhelm si Narumi. Mula noong unang araw na sila'y magkasama sa battlefield, siya ay naging isang nilalang na malayo sa kanyang abot. Bumalik naman tayo sa control room, at nakakakuha daw sila ng mga reports na galing sa iba't ibang areas. Dahil hindi na daw makakilos yung main forces nila, unti-unti na silang nakakakita ng pagtaas ng pinsala. Nagkomento si KG na pinapatumba ng mga halimaw na yun yung mga tauhan nila isa-isa gamit ang mga kaiju na tuma-target ng mga weakness ng mga yun, at yung pool ng officers nila na kayang makipaglaban sa mga identified class ay napaka-limited. Kahit na daw isa lang ang ma-breach sa mga sites nila, ay malaking chance na magsanhi na yun ng pagtamba ng kanilang puwersa. Habang tinititigan ni Rin ang halimaw ay napaisip siya dito na walang silbi yung efforts nila dahil yung offensive capabilities at mobility ni Kaiju number 13 ay sobrang lampas sa kanila. Talagang isa raw yung Kaiju na walang katulad sa mga kinalaban nila dati,
at ang pakikipaglaban daw sa halimaw na iyon ay isang lost cause. Kita naman si Tachibana na bagbog na habang sekal-sekal ni 13, at nakita ng mga nasa control room na may fractures na ito sa mandible at C2 vertebrae, at hindi na daw ito tatagal pa. Dahil doon ay agad na inutusan ng assistant si Rin na magbigay ng backup, at nagulat naman ito. Biglang naalala ni Rin ang mga panahon na inappoint siya ni Narumi bilang isang platoon leader, at di nagtagal ay bumalik ang lakas ng loob niya, at agad na iniangat ang kanyang Gatling gun, at umabot ang kanyang unleashed combat power ng 73%. Nagpaulan siya ng sandamakmak na atake sa halimaw, kaya nabitawan ni 13 si Tachibana. Habang patuloy na nagpapadala ng mga atake si Rin, ay biglang lumabas sa harapan niya si 13 at naghanda itong sumuntok. Gulat na gulat siya sa bilis ng halimaw, at nagawa siya nung masapak ng malakas, na nagpasira ng kanyang weapon, at nagpatalsik sa kanya. Habang tumatalsik ay sinasabi niya sa isip niya na ginusto niyang maging mas malakas at maging isang captain. Lumalabas na siya yung nagsasalita kanina tungkol sa kung gaano nakaka-overwhelm si Narumi, at kaya niya daw gusto maging malakas ay para mapansin siya ni Narumi. Pinaliwanag niya dito na interesado lang si Narumi sa strength. Lagi na lang daw siyang wala sa view ni Narumi. Isang officer lang out of many. Sa mga panahong ito, ginawa niyang goal na balang araw ay mapapansin siya ni Narumi, at dahil lang sa kagustuhan niya na yon, nag-effort siya para maging mas malakas, maganda, at marami pang iba. Kaya ayun daw yung dahilan kung bakit sobrang saya niya nung tinawag siya ni Narumi sa first name niya, at nung na-recognize na yung skills niya nang i-appoint siya noon bilang isang platoon leader at ipakita daw niya dito ang next level ng kanyang skills. Pagbalik natin sa labanan, tinatega ni Rin ang sarili niya at sumigaw na bilang platoon leader ng 1st Division, bilang parte ng operation ni Narumi, at sa pagiging in charge sa front lines, ay isa raw yung honor. Pinigilan ni Rin na tumalsik pa siya ng mas malayo gamit ang kanyang kamay, at agad na sumugod ng mabilis kay 13. Alam niya dito na wala siyang tsansa na manalo dun, pero sigurado siya na si Narumi ay meron. Habang tumatakbo ay kumuha siya ng bomba, at agad na ibinato yun kay 13. Kung ganito daw ang sitwasyon, bilang platoon leader ay meron lang isang bagay na kaya niyang gawin, at sa tingin ko ay ayon ay lumaban hanggang dulo. Nagsilabasan ng ice shard sa paligid ni 13 sa binatong bomba ni Rin, at agad siyang nagpaula ng atake sa halimaw. Habang umaatake ay alam niyang hindi yun sapat para mapatay si 13, kaya kung gusto daw ng halimaw yung buhay niya, ay kunin lang nito iyon. Inisip niya dito na kinakailangan niyang mag-buy time kahit kaunti, at kinakailangan niyang makakuha ng intel as much as possible para maipasa iyon kay Narumi. Gayunpaman, sa kabila ng pakikipaglaban ni Rin ng buong lakas niya, ay sa isang iglap, biglang napunta sa likuran niya si 13, at binawan siya noon sa lapag na nagsanhi ng butas sa tinatayuan nilang tulay. Sinubukan niyang hindi mangibabaw sa kaisipan niya na ayaw niya pang mamatay dahil isa raw siyang platoon leader ng 1st Division, at ang pagsugal ng kanyang buhay upang protektahan ang bansa nila ay tungkulin niya kaya hindi niya daw dapat hayaang manalo ang kaisipang yun. Gayunpaman, nang tumayo sa harapan niya si 13, ay hindi niya na yun napigilan at sinabi na ayaw niya pang mamatay. Naghanda si 13 na tapusin ang buhay niya, at habang nangyayari yun ay inisip niya hindi niya kailangan ng gantimpala, at ang gusto niya lang ay maging mas malakas at mas maganda, at habulin si Narumi. Di nagtagal, sumapak na si 13 nang may pambihirang lakas na some-air sa lapag, ngunit pagtingin ng halimaw na ito sa kanyang kamao ay tila nawala sa harapan niya si Rin. Pagkalingon ng halimaw sa kanyang likod ay nakita niyang meron ng isang lalaking buhat-buhat si Rin habang naglalakad. Napatitig yung halimaw dito at pagkadilat ni Rin ay napatanong siya kung bakit yun ginawa ng lalaki. Lumalabas na si Kafka yung nagligtas sa kanya, at nanghingi ito ng tawad kay Rin dahil alam daw niya na inassign niya ito sa rearguard duties, pero sinusuway niya daw ang utos na yon. Kitang-kita naman ang galit sa mukha ni Kafka habang nakatitig siya kay 13. Bumalik naman tayo 5 days before ng pangyayari ng lahat ng ito kung saan sinasabi ni Kikoro kay Kafka na kahit anong mangyari ay huwag siya nitong tutulungan. Nagtaka dun si Kafka at napakomento na ang random nun, at ano daw yung ibig niyang sabihin, kung saan flustered na sinabi ni Kikoro na ayun na yung ibig sabihin nun at sinasabi niya na huwag siya nitong tulungan sa susunod nilang laban kahit na nasa panganib na siya.
Pinpoint ni Kikoro na syempre ay malaki ang pasasalamat niya nang niligtas siya ni Kafka nung mga nakaraang pagkakataon, pero tapos na daw siya sa pagiging rescued. Seryoso niyang sinabi dito na kahit gaano pa daw kalakas ang makakaharap niyang kalaban ay sigurado siyang papatumbahin niya yon nang siya lang. Kinakailangan niya daw na maniwala si Kafka sa kanya, at mag-focus lang ito sa kalaban na nasa harapan nito at lampasuhin ito ang lapag gamit ang mga mukha nun. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan inilapag na ni Kafka si Rin sa isang tabi at hinarap na si 13. Inutusan ni Rin si Kafka na umatras na siya dahil hindi daw nila afford na mawala sa kanila doon. Gayunpaman, ninitian lang siya ni Kafka at nagpasalamat ito sa concern, pero nirason nito na huwag siyang mag-alala dahil hindi ito matatalo. Tinitigan ni Kafka si 13 at sinabi na siya na ang bahala sa halimaw na yon. Kita ang gigil sa mukha ni Kafka, at di nagtagal ay nag-transform na siya sa kanyang kaiju form, at sa lakas ng pag-transform niya ay nagpadala iyon ng malakas na shockwave papalibot ng lugar, at maski sina 15, 11, at 12 ay naramdaman ang kanyang pagbabago ng anyo. Nahagip din ng sensors ng mga nasa control room yung pag-transform niya at agad na nire-report ng mga ito na may Dai Kaiju silang na-detect sa Oizumi area, at sinigaw ni Kuruso na si Kaiju number 8 yun. Nabigla yung isang higher-ups doon at napatanong kung binigyan ba nila yon ng permiso na lumaban, kung saan humindi si Kuruso. Sa isip ni KJ ay pinapaliwanag niya na yung original plan nila ay i-preserve yung lakas ni Kafka para sa laban nila kay number 9, pero mukhang wala na daw silang choice doon kundi gamitin si Kafka ngayon din, given ang current situation nila. Habang naglalakad papalapit kay 13, naramdaman ni Kafka ang napakalakas na powers ng ibang kaiju sa iba't ibang location. Ramdam niya kung nasaan si Hoshina, Narumi, at si Kikoro. Tinawagan niya si Kikoro at sinabi niya doon na hindi niya yun pupuntahan, at naniniwala siya doon. At para naman daw sa kanya, ay siya na ang tatapat dito kay 13. Tinitigan niya ito at bigla iyong umiti. Biglang lumayo ng onti si 13 sa kanya at nagsimulang mag-run in place na parabang nag-warm up. Nagtaka si Rin at Kuruso sa nakikita nila, at unti-unting bumili si 13 sa pagkilos at tila lumalaki ng lumalaki yung buong legs nito habang ginagawa iyon. Matapos iyon ay biglang pumorma si 13 upang tumakbo ng mabilis, at nakuha nila Kuruso ang readings na tumataas ang resilience level nito, at umabot iyon ng 9.2. Nabahala si Rin dito at agad na sinubukang patakbuhin si Kafka, pero dahil sa sobrang bilis ni 13 ay hindi na niya natapos yung sasabihin niya, at mabilis na nakapunta si 13 sa harapan ni Kafka at humanda yung sumapak. Gayunpaman, sa hindi inaasahan ng halimaw at ni Rin, ay madaling mapipigilan ni Kafka ang napakabilis na ataking iyon gamit lamang ang isang kamay, na nagpawindang sa dalawa. Pinagpatuloy ni Kafka yung sasabihin niya dapat kanina at sinabi na para naman sa kanya, ay magfo-focus siya sa kanyang kalaban at lalampasuhin yung lapag doon gamit ang mukha nun. Clinench ni Kafka yung kamao niya at naghandang sumuntok, at di nagtagal ay solidong tumama ang power punch niya sa katawan ng kaiju, na nagpatalsik dito. Sa lakas ng impact noon ay nasira pati yung ngipin ni 13 kahit hindi yun yung nataman, at napalipad siya sa skyway. Nabutas yung tulay na yun at tumagos pa si 13 dun. Ipinakita sa atin ang wasak na katawan ni 13, habang pansin naman ni na 11, 12, at 15 ang nangyari sa kanilang kasama, at napakomento pa si 15 na talagang nasa ibang level si Kaiju number 8. Sinabi nito na dapat ay magsasama-sama silang lahat na Kaiju doon upang patumbahin si Kafka, kaya napagdesisyonan niyang tapusin na ang laban niya doon at sumama na sa ibang Kaiju. Gayunpaman, pagkalingon niya kay Kikoro ay may napansin siya dito, at lumalabas na tila nakabalik na sa tunay na mundo si Kikoro at na-overcome na niya ang mental attack ni 15. Nang dahil sa mga salita ni Kafka kanina ay nagising si Kikoro, at bumalik ang kanyang lakas ng loob. Gulat na gulat dun si 15, at agad na sinubukang patigilin ulit si Kikoro, pero hindi niya yun nagawa at madali lang siyang nahiwa ni Kikoro sa katawan. Galit na galit si 15 dahil hindi niya alam kung bakit nakakakilos parent si Kikoro, at nagpaulat siya ng sandamakmak na string attack, at tumama naman yun ng solido kay Kikoro, pero hindi niya maipinta kung bakit hindi na gumagana yung mind hack niya dito. Bumalik ulit tayo sa kaisipan ni Kikoro, at dito nakikita ni 15 na umiiyak parent ang batang Kikoro, kaya nagtaka siya na kung gayon ay bakit ganun yung nangyayari sa labas.
Habang umiiyak si Kikoro dito ay sinasabi niya na ang lonely niya, kaya ayaw niyang maging mag-isa at gusto niyang makita yung mommy at daddy niya. Sinubukan niyang kausapin yung mommy niya at sinabi niya dito na talagang nakapasok na siya sa Defense Force, at siya daw ang best sa lahat ng nandun, at napatanong siya kung proud ba ito sa kanya. Kinausap niya rin yung daddy niya at sinabi na gusto niyang talunin ang sandamakmak na halimaw kagaya niya at ng mom niya, at pasayahin siya. Nanghingi ng tawad si Kikoro sa mga magulang niya dahil hindi daw siya nakaabot, kung saan natuwa naman si 15 dahil mukhang nasa control niya pa din si Kikoro at sinabi na tama si Kikoro at wala na ang mga magulang nito para sa kanya, kaya wala na daw rason para lumaban pa. Nagulat naman siya nang hindi sumang-ayon sa kanya si Kikoro at sinabi na inisip niya din yun noon, pero mali siya. Nagtaka si 15 dito at napansin niya na may tinitignan nito si Kikoro sa likod niya, at pagkalingon niya dun ay nakita niya si Kafka. Nagsilabasan din doon sina Reno, Iharu, Aoi, Haruichi, at iba pang miyembro ng 3rd Unit, at sinabi ni Kikoro na hindi pumunta si Kafka doon ng mag-isa, at lakas loob na sinabi ni Kikoro na gusto niyang maging isang member na worthy para sa 3rd Unit. Andito din daw ang kanyang pain in the ass mentor, na si Narumi, si Rin, at iba pang kasapi ng 1st Unit, at sinabi niya na gusto niya ding maging isang trainee na worthy sa 1st Unit. Unti-unting nag-crack ang mental prison ni 15, kaya nagtaka siya kung ano yung nangyayari dun. Kinausap niyang muli yung mga magulang niya at sinabi niya dito na gusto niyang mapatunayan ang kanyang kahalagahan sa lahat ng nasa Defense Force. Malungkot din daw siya na hindi na niya sila makikita, pero magpapatuloy pa din siyang umabante. Inabot ni Kikoro ang kanyang axe, at proud na pinakilala ang sarili niya kay number 15, at siya daw mismo ang magsasubjugate sa halimaw na ito. Tuluyan ang nabasag ang mind prison ni 15 dito, at agad na sumugod si Kikoro sa kanya. Ginamit ni Kikoro ang troop-style axe technique second form, Cutwater, kung saan sinubukan naman yung salagi ni 15, pero nagawa pa rin ni Kikoro na hiwain ang mga kamay niya at katawan. Dahil dun ay sumabog na sa galit si 15 at sumigaw na hindi siya maaaring matalo dito at agad na nagpalabas na sandamakmak na tentacle sa lapag at sinabi na papatayin niya si Kikoro. Ginaya nito ang daddy issues ni Kikoro habang iniisip si Nine, at kapag nagawa niya daw na mapatay si Kikoro ay magiging proud yun sa kanya. Agad niyang pinadala ang sandamakmak na atake kay Kikoro, at nagsanhi yun ng pagkawasak ng malaking parte ng lugar. Pero sa hindi niya inaasahan ay madali yung nailegan lahat ni Kikoro at agad yung sumugod sa kanya. Nakakuha ng magandang pwesto si Kikoro at nagpasalamat siya kay 15 dahil ipinakita daw nun sa kanya ang lahat ng kanyang pagkakamali, at dahil dun ay mas lumakas siya. Ginamit ni Kikoro dito ang troop-style axe technique, 6th form, sweeping assault, na humiwa sa katawan ni 15 ng sandamakmak na beses sa isang iglap, at nakita natin dito na sa wakas ay na-overcome na ni Kikoro ang nilalabanan niyang personal problems. Naisip ni Kikoro na nawasak na niya yung core ni 15, kaya dapat daw ay tapos na ang laban na yon. Gayunpaman, habang lumilipad sa ere yung ulo ni 15 ay biglang may tumusok na naman na string attack kay Kikoro at tila tinatawag ni 15 ang daddy niya. Inakala ni Kikoro nung una na isa na naman yun psychological attack, pero agad niyang naisip na iba na yung nangyayari dun. Inisip niya na naririnig niya yung thoughts ni 15, at pinapaliwanag nito sa daddy nito na si number 9 na nasira na yung core niya kaya hindi na siya makapag-regenerate. Nakikita ni Kikoro ang pinabatang 15 at tinatanong nito kay 9 kung mahal ba siya noon. Nag-transform si 9 sa tunay niyang form, at napaisip sa tanong ni 15. Pinaliwanag nito na ginawa niya si 15 para patayin si Kikoro, kaya kung magiging mas malakas daw itong si 15 kay Kikoro ay mamahalin niya ito. Kita naman ang tuwa ni 15 dito. Ipinakita ni 9 ang isang kaijo at pinaliwanag niya na nireproduce niya yung combat power ni Kikoro base sa memorya ni Isao, at subukan daw yung patayin ni 15. Di nagtagal, nagawa yung mapatay ni 15, at tuwang-tuwa niya yung sinabi kay 9 na hindi siya matatalo sa week lang na yon. Tinanong niya ulit kay 15 kung mahal ba siya nito, kung saan pinaliwanag lang ni 9 na binigyan siya nito ng isang special psychogenic attack function, kaya kung mamaster niya daw yun, ay mamahalin na siya nito. Medyo nawala ang tuwa ni 15, at sumang-ayon naman nito.
Sa sumunod na eksena, makikita natin dito ang string attack na madalas niyang gamitin, at yun pala ang special psychogenic attack na tinutukoy ni Nine, at nagawa na niya daw yung ma-master. Natutuwa niyang sinabi na pwede na niyang mapatay si Kikoro dahil na-master niya na yun. At nung tinanong niya kung mahal na ba siya nito, ay biglang naiiritang tinanong ni Nine na tinatanong niya na naman yun. Nawala yung ngiti sa mukha ni 15 at napalitan yun ng lungkot. Habang pinapaliwanag naman sa kanya ni Nine na gaya ng sinabi nito sa kanya, ginawa niya si Nine para patayin si Kikoro, kaya nakadepende daw sa kung mapapatay niya si Kikoro kung mamahalin niya ito. Kung mapapatay daw yun ni 15 ay sigurado siyang magagawa niya siyang mahalin. Dahil dun ay inisip na lang ni 15 na magiging okay lang ang lahat dahil kung mapapatay niya si Kikoro ay sigurado daw siyang maa-acknowledge na siya ni Nine. Bumalik na tayo sa totoong mundo, at dito, ipinakitang naiiyak si Kikoro sa nakita niyang talambuhay ni 15, at pinaliwanag nito sa kanya na nung makonekta siya kay Kikoro ay may na-realize siya. Hard daw ang daddy ni Kikoro sa kanya dahil mahal siya noon, pero yung kay 15 naman daw ay iba. Para daw kay 9, isa lang daw siyang pawn. Habang naglalaho si 15 ay tinatawag nito si 9 at sinabi nito na mamamatay na siya. At kahit ganun na daw yung sitwasyon niya, ay tumatanggi pa din yun na lingunin siya. Di nagtagal, tuluyan ang nag-transform sa kaiju form niya si 15, at nawalan na ng malay. Naglakad papalayo si Kikoro at pinaliwanag na maraming kinuhang buhay itong si 15, kaya hindi daw siya makakaramdam ng affection para dito, pero sisiguraduhin niya daw na susuntukin niya sa mukha si Nine ng malakas para sa kanya. Nagkaroon ng kaunting katahimikan sa lugar, at nang makita yun ni Kuruso ay agad niyang nire-report sa control room at sa ibang troop members na natalo na ni Kikoro si Kaiju number 15, at nagsanhi yun ng tuwa at hiyawan galing sa kanyang mga kakampi. Pinuri ni Keiji si Kikoro sa magandang ginawa nito. Pinaliwanag niya matapos yun na talagang nag-research ng maigi si Nine bago yun kumilos laban sa kanila, kaya magaling daw ang ginawa ni Kikoro dahil na-defy niya yung expectations noon. Bigla namang may nag-report na troop member galing sa Sumida, at in-inform sila nito na patuloy pa rin ang onslaught ni number 11 sa lugar na yun, at lumalawak daw ang nagagawa nung damage. Ipinakita dito si 11 na nagpapaulan ng water ball attacks, at kita din natin dito si Narumi na iniiwasan ang lahat ng atakeng yun. Habang nangyayari yun ay sinabihan ni Kikoro si Narumi na siya naman ang sunod. Ipakita daw sa kanya ng kanyang Master Moron ang skills nito. Nanlaki ang mga mata ni Narumi doon at naalala niya si Isao, at bigla siyang nahuli ng isa sa mga atake ni 11, kaya nag-alala sa kanya ang ibang troop members doon. Nabaon si Narumi sa isang gusali, pero sa kabila noon ay natatawa pera nito. Natawa siya sa pag-utos ni Kikoro sa kanya, at naiirita niyang sinabi na hayaan siya nung gawin ang gusto nito. Iniangat na ni Narumi ang kanyang bangs, at sinabi na ipapakita niya kay Kikoro na higit na malayo ang agwat nila sa isa't isa, at tinawag niya yung Dumb Disciple. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo in a point in time, kung saan natalo si Narumi kay Isao, at sinabi nito sa kanya na ipakita niya yung skills niya, at hindi daw nito kailangan ng isang incompetent officer na puro lang salita. Habang inaalala ang sitwasyon na ito, ay inisip ni Narumi na sa huli, kahit anong subok niya, ay ni isang beses ay hindi niya napa, wow, si Isao. Matapos yun, bumalik tayo sa labanan nila ni 11, at mabilis niyang iniiwasan ang mga water ball na pinapadala nun sa kanya. Nireport naman ni Kuruso na 15 minutes na ang nakalipas since mag-full release si Narumi, at nasa level 3 na daw yung sync stress level nito. Nasa verge na daw ng overheating si Narumi, kaya sana daw ay maabot na nun yung kaiju. Naghanda ulit na umatake si 11, at agad yung pinapante kay Narumi, at si Narumi naman ay ginamit ang isang pader upang gawing footing at mabilis siyang tumalon para makalapit kay 11. Nagawang makalapit ni Narumi, pero nang aatake na ito, ay agad lang siyang napigilan ng water shackles ni 11. Tumalon papalayo si 11 sa kanya at nagpadala ng counter-attack, at nagkomento ito na alam na nito yung atakeng yun. Pinaliwanag niya na tinatawag na Future Sight Kaiju si number 1, pero ang katotohanan daw ay ginagamit lang noon ay pseudo foresight, na kung saan ay binabasa niya lang ang electrical signals na nilalabas ng katawan ng target mo, at ginagamit mo yung impormasyon na yun para ma-predict ang movements noon.
Pinpoint out niya na gayunpaman, hindi mapepredict ni Narumi ang movements ng isang inorganic threat na sumusugod sa kanya automatically. Nagpalabas ulit ng atake si 11, at nag-focus naman si Narumi dun at nagawa ng mahiwa ang mga yon. Natuwa naman si Kurusu dun, at sinabi ng isa nitong kasama na syempre magagawa yon ng kanilang Captain Narumi. Ang close quarters combat ability daw nun ay on par kay Hoshina, ang nasa tuktok ng buong defense force. Nang gagamitin pa lang ni Narumi ang Squadron Style, Gun Sword Technique No. 1, Eruption Slash, ay nagkomento si 11 na alam niya na din yung ataking yun, at madali nitong nasabayan yung atake ni Narumi. Hindi makapaniwala yung kasama ni Kurusu na nablock ng halimaw yung ataking yun gamit yung mga tubig na umakto bilang automatic shield. Nag-follow up ng suntok si 11 kay Narumi, pero madali niya alang yung nailagan, at agad na pumorma upang gamitin ang number 2 ng kanyang technique na slash salvo, pero nagkomento lang muli yung halimaw na alam na din daw nito yung ataking yun, at madali nung na-counter ang papuntang atake ni Narumi gamit ang matatalas na water needle attacks. Pinangalanan ni 11 ang lahat ng atake ni Narumi kagaya ng number 1, Eruption Slash, number 2, Slash Salvo, number 3, Thunder Fire, number 4, Flame Shower, number 5, Sky Turner, at number 6, 7-branched sword, upang i-point out na alam niya ang lahat ng yon. Dito rin ni-reveal ni 11 na after all, binigay sa kanya ang mga memorya ni Isao. Habang nakapulupot kay Narumi ang water shackles ni 11, ay humanda ang halimaw na ito na magpadala ng malakas na suntok, at di nagtagal ay solido yung tumama kay Narumi na nagpatago sa kanya sa isang malaking gusali. Nakita ng kasama ni Kurusu na lubhang na damage ang right torso ni Numbers Weapon 1, kaya napagdesisyonan niyang i-bypass yun from 02 to 4, at nakakita din sila ng hairline fracture sa 8th and 9th rib sa left side, kaya napagdesisyonan nila i-divert ang 2% ng constructed muscle ng suit para makontrol yung pagdurugo niya. Habang nakalandusay sa gilid ng nagkalat na rubble ng gusali si Narumi, nagkokomento si 11 na isang letdown yung labanan nila. Meron daw siyang mga salita sa memorya na naipaparinig niya kay Narumi na nanggaling daw sa master nito na si Isao. At ang mga kataga daw na yon ay, I don't need an incompetent officer. Die here. Kita ang pag-aalala ni KG kay Narumi at napapaisip ito na yung pabor ay masyadong taliwas kay Narumi. Hindi lang daw kina-counter ng kaiju na yun yung abilities ni number 1, kundi nasa possession din daw noon yung mga memorya ni Isao. Ang tanging tao na pinakakilala si Narumi. Nang iniisip niya pa lang na wala na talagang magagawa si Narumi doon, ay bigla yung naputol ng biglang matamaan si 11 ng isang atake out of nowhere. Nagulat si KG at si 11 dito, at inisip na lang ni 11 na fluke lang yung nangyari at nadaplisan lang siya ng atake ni Narumi. Habang nakaporma si Narumi ay nagkomento ito na hindi siya kailangan tignan ni Isao ng ganon. Lumalabas na nakikita niya yung imahe ni Isao sa likod ng halimaw na ito, at hype na hype niyang sinabi na sa wakas ay handa na siyang mapamangha si Isao sa kanya. Nagtaka si 11 dito at sa isang iglap, nagawang maputol ni Narumi ang kaliwang kamay ni 11 ng may pambihirang bilis. Napalingon si 11 dito habang kita ang pagkagulat sa mga mukha ni KG at Kurusu. Windang na windang si 11 na nagawa na naman siyang matamaan ni Narumi, habang kita ang pagkaseryoso sa mga mata ni Narumi habang nag-iiba yun ng kulay mula pink papunta sa green at mukhang inilabas na nito ang kanyang tunay na lakas. Napansin ni 11 ang pagbabago-bago ng kulay ng mata ni Narumi, at wala daw siyang naalalang fenomeno na ganun sa mga memorya ni Isao. Nataman na naman siya sa kanang balikat nang bumaril si Narumi, kaya nairita na siya dito. Napagdesisyonan niyang counter attack gamit ang kanyang water balls, at agad niya yung pinapante kay Narumi, pero nagkomento si Narumi na nakikita na niya yun at hindi na siya nito maloloko. Habang sumusugod ay pinaliwanag niya na ginagamit ni 11 ang isang frontal attack bilang decoy para matarget nito yung legs niya. Nang mag-angat si 11 ng 5 spheres na gawa sa tubig, pinpoint ni Narumi na nakikita niya din na naghahanda si 11 na tamaan yung katawan niya habang nagtatago sa mga ginawa nitong water spheres. Madaling nailagan ni Narumi ang hinandang atake ni 11 at nagawa niyang mahiwa sa balikat at sa tagiliran si 11,
At nung lilinggan pa lang si 11 ay pinpoint agad ni Narumi na ang susunod na gagawin ni 11 ay lilinggan ito at gagamitin ang water binding attack nito. Kaya napatanong si 11 kung ano yung nangyayari dun. Sa kaisip-isipan naman ni Narumi, inalala niya yung sinabi sa kanya ni Isao matapos niyang matalo dun, at pinaliwanag niya na ayun yung panahon na natanggap niya ang unang pagkatalo niya. Nagsumikap daw siyang mag-aral ng boxing, martial arts, ng espada, ng baril, pero kahit ganun ay hindi niya man lang masugitan si Isao. Matapos nilang mag-practice sa shooting range ay bago umalis si Isao ay sinabi nito sa kanya na hindi nito kailangan ng isang incompetent na troop sa first unit. Pinaliwanag ni Narumi na nangako siyang lalampasan niya si Isao at ma-recognize noon yung pagkatalo. Kaya pinatunayan niya daw ang kanyang kahalagaan ng paulit-ulit. Nang dahil din nga daw doon ay napili pa siya bilang ang compatible human para sa numbers weapon number 1. Ngunit gayon pa man daw ay hindi pa rin niya nagawang mapamangha si Isao, at habang lumilipas ang panahon, siya ay tumanda at nagtago na. At matapos yun, ay tuluyan na daw itong naglaho habang inaalala yung kung paano yun pinatay ni 9. Naghanda siyang sumugod ulit kay 11, at sinabi kakalimutan na niya yun at huwag daw manggahas si Isao na sumuko habang ahead pa yun sa kanya, at tila sumapi sa kanya si Itachi nang gamitin niya ang Mangekyo Sharingan. Joke lang. Agad na nire-report ni Kuruso na yung numbers weapon number 1 ay nagpapakita ng abnormal output levels, at umaangat ng sobra ang physical at mental strain levels nito. Napatanong si Keiji kung bakit ganun yung nangyayari, kaya pinaliwanag ni Kuruso na hindi niya yun alam at hindi pa sila nakakakita ng ganung phenomenon sa ibang numbers weapon. Hindi maintindihan ni Kuruso kung ano yung nangyayari doon at yung strain daw sa cerebral nerves ni Narumi ay napaka-abnormal. Kaya kung magpapatuloy pa daw yun ay hindi natatagal ang utak ni Narumi ng isa pang minuto. Patuloy na inatake ni Narumi si 11, at ang lahat ng yun ay tumatama dito. Kaya tak-ang-taka si 11 kung bakit hindi niya man lang mailagan, maprotektahan yung kanyang sarili, at makitang kumilos si Narumi. Hindi lang daw noon nape-predict yung actions ng main body niya, kundi nakikita din daw noon ang lahat simula sa water attacks niya hanggang sa pagdepensa niya. Napasigaw na si 11 dito na imposible yun at dapat daw ay kaya lang ni Narumi na mabasa lang ang electrical impulses. Bigla namang napunta si Narumi sa likod niya at pinaliwanag na ganun nga dapat kung yung powers lang ni number 1 yung ginagamit niya. Nagulat si 11 sa kanya, kaya agad siya nung sinubukang sapakin, pero mabilis niya lang yung nailagan at pinaliwanag pa na higit pa yun sa electrical impulses. Gamit daw ang mga mata na nakapalibot sa suit niya, ay kaya niyang makita yung paggalaw ng electrons, pagbabago sa temperatura, at maski ang topography, at gamit daw ang lahat ng yun ay kaya niyang ma-envision ang kada kilos ni 11. Sa madaling salita, ay literal na may kapangyarihan siyang makita ang hinaharap. Nabaril na naman si 11 at tumama yun sa kaliwang paa nito, at dinagdag ni Narumi na ayon ang kapangyarihan na hindi magamit ni number 1 nung halimaw pa lang ito, at siya daw mismo ang tumulong doon para ma-achieve yun. Dito natin makikita ang itsura ni Kaiju number 1 nung halimaw pa lang ito. Nabigla dun maski sina Keiji at Kuruso, at lalong nairita naman si 11 sa kanya, at agad itong nagpadala ng water spheres at sinabi na wag siyang pinagluloko ni Narumi dahil wala daw tungkol dun ang nasa memorya ni Isao. Sumang-ayon naman si Narumi dun habang umiilag, at pinaliwanag na talagang tinatago niya yun para talaga kay Isao. Ngayon daw ay yun ang kanyang ace in the hole para mapatamba si 11. Madaling napigilan ni Narumi yung incoming water attacks ni 11, at mabilis ito na pamwesto sa tagiliran ni 11 at sinabi na nakikita na niya agad na paghihiwa-hiwain niya tong si 11 sa milyon-milyong piraso. Agad na ginamit ni Narumi ang troop-style bayonet technique, 6th form, 7 blades, at pinaghihiwa nito ang katawan ni 11 ng may pambihirang bilis at lakas. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo in a point in time para malaman natin kung sino ba si Isao sa kabilang kanyang pagiging leader. Habang nagbubuhat si Isao sa gym, dumating dun si Keiji at napakomento ito na kakaiba yung nakikita niya dahil para sa isang tao na sobrang stricto sa rules na mag-training ng sobrang late. Nang magdadahilan pa lang si Isao ay agad siyang pinutol ni Keiji at sinabi nito na nag-aalala si Isao dahil malapit na siyang malampasan ni Narumi at tama daw ba na nababother siya noon. Kahit hindi sabihin ni Isao na tama si Keiji ay kita naman yun sa mukha niya.
Sinabi niya naman kay KG na hindi siya makakakuha ng kaibigan kung mag-aala detective ito, kung saan umisi lang yun sa kanya. Pinoint ni KG na 8 beses nang na-kick out si Narumi sa platoon noon dahil sa tardiness, absence, rule violations, at disorderly conduct. Isa raw yung punk na isang maling hakbang na lang ay madi-discharge na yon, pero ngayong nakikita niya daw si Isao na ganito ay talagang may potential si Narumi. Sinabi naman ni Isao na sigurado siya na si Narumi ang magiging backbone ng first unit, pero kulang pa daw yun sa experience ng pagkapanalo at pagkatalo. Humawak na ulit si Isao sa machine, at tinuloy ang kanyang reps, habang sinasabi na kinakailangan niya din na magpatuloy na lumabas, at hindi daw siya pwedeng makita na nasa ganung estado hanggat hindi nagiging real deal yung si Narumi. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan kinakausap ni KG si Isao sa isip niya at tinatanong nito kung nakikita ba yun ng kaibigan niya. Nakikita daw ba nito na talagang tumubo na ang itinanim nitong buto na si Narumi? Dahil sa lakas ng atake nito ni Narumi ay binalot nun ang paligid, at pinoint dito ni KG na talagang patungo na si Narumi sa pagiging malakas. Nawasak yung katawan ni Eleven sa pambihirang atake ni Narumi, at kinausap din ito si Isao at hindi daw ba na ang lakas niya na. Napatanong din siya kung nagawa niya na ba yung mapaluha dahil sa pagiging proud, at makikita natin dito si Isao na nakangiti. Di nagtagal, napawi ang pagyayabang ni Narumi at napaupo na lang sa pagod. Nairita siya at napakomento na hindi niya ma-imagine kung ano daw ba yung magiging itsura ni Isao kapag umiyak ito. Sa kabilang banda, kita naman ang pagka-proud ni Kikoro sa kanyang master matapos nun matalo si Eleven. Habang nangyayari yun, sa may Chofu Airport naman ay makikita natin na tila nag-aalala si Okanogi habang may pinapanood ito. Di nagtagal, ipinakita sa atin ang intense na sabayan ng espada ni Hoshina, at 12, at sa sobrang intense nun ay nawawasak yung paligid nila sa kada impact ng blades nila. Nagagawang mas ugat-sugatan ni 12 si Hoshina, habang hirap naman ang vice captain dito. Nagpadala ng malakas na slice si 12, pero nagawang makailag ni Hoshina dito, at agad niyang sinubukan na gamitin ang second form ng kanyang technique na cross-strike, kung saan madali lang yung nasabayan ni 12, at hindi lang basta nasabayan, kundi nasugatan pa nito si Hoshina sa proseso. Hindi makapaniwala si Okanogi sa nakikita niya dahil hindi niya pa daw nakikita si Hoshina na na-overwhelm ng isang small type monster. Habang nakikipagsabayan naman si Hoshina kay 12 ay iniisip nito na grabe ang power, speed, at combat abilities ng halimaw na ito, at na-outclass daw nito si number 10 sa lahat ng aspeto. Kaya dahil dun ay sinabi niya na sigurado siyang si 12 ang final version ni 10. Mabilis na nakapunta si 12 sa likod niya, at agad yung humanda na hiwain siya ng malakas. Pinadala ni 12 kay Hoshina ang isang pambihirang sword strike, na nagwasak sa kinatatayuan ni Hoshina habang sinasalag yun, at sa sobrang lakas ng swing ni 12 dito ay naputol ang 2 blade ni Hoshina na ginamit niyang pangdepensa. Sa sumunod na eksena, dumako tayo sa isang flashback kung saan sinasabi ng tatay ni Hoshina na si Soichiro, ang kuya ni Hoshina, na seamless yun sa aspeto ng swordsmanship, combat skills, at small arms capabilities, at yun daw ang ultimate incarnation ng Hoshina family. Dito, pinaliwanag ni Hoshina na sa abot ng kanyang maalala, ang kanyang nakatatandang kapatid ay perpekto, samantalang siya ay isa lamang reject. Matapos yun, bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan kakalayo pa lang ni Hoshina kay 12 matapos siya nun atakihin na nagpasira ng kanyang dual blades. Nag-alala dito si Okanogi, at napakomento si Hoshina na talagang nalalamangan ni 12 si 10 sa lahat ng aspeto kagaya ng power, speed, at technique. Pinoint ni Hoshina yung sinabi ni 10 nung nasa incubator pa lang ito, at sumang-ayon nito na tama yung iniisip ni Hoshina, at si 12 daw ang tinutukoy nito na finished product niya. Napatitig dito si Hoshina at napaisip na pareho pala sila ni 10 na isang reject. Clinench bigla ni 10 yung legs nila, at agad na pinailag si Hoshina. Biglang iniwan ni 12 yung mukha ni Hoshina, pero sa kabutihang palad ay naiwasan niya ang pambihirang swing na yon. Napakomento si Hoshina na talagang hindi nila afford na matalo kung ganun, kaya nagtaka si 10. Dagdag ni Hoshina na puputulan talaga nila ni 10 si 12, kung saan na-excite si 10 at sinabi na ayun naman talaga ang plano nila, at sumugod na.
Tinawagan ni Hoshina si Okanogi at pina-deploy niya dito ang case number 7, kung saan agad naman sumunod si Okanogi at in-inform siya nito na papabagsakin niya yung mga pods noon from point 11 to point 20. Nagsilabasan ang ilang pods na nanggaling sa warcopter, at mabilis bumagsak ang mga yon sa lapag. Anabangan ni Hoshina ang pagbagsak ng mga yon, at napapakomento si Hoshina dito na kahit gaano pa siya hindi mag-concentrate, yung unleashed combat power daw ng suit na yun ay hindi na lumalampas ng 83%. Inisip niya tuloy kung ano yung hindi niya ginagawa dun, at napatanong na baka ayun na din talaga yung maximum output para sa kanya at kay Ten. Pagkatapos ay sinabi niya na kahit paano, kung hindi siya maaasahan sa pagtaas ng unleashed combat power sa labanan, kailangan niyang baguhin ang kanyang estratehiya upang makahanap ng paraan para manalo. Di nagtagal, tuluyan ang tumusok sa lapag yung mga pods na pinadala niya kay Okanogi. Bumukas yung pods na yun at lumabas ang isang katana dun, at pagkadampot ni Hoshina ng katana na yun ay pinaliwanag niya na mas specialized yung kuya niya kesa sa kanya sa paggamit ng single blade swordplay, kaya ayaw niya yung gamitin kung maiiwasan niya lang. Gayunpaman, dahil sa sitwasyon niya ay napagdesisyonan niyang gamitin ang kanyang Hoshina style, swordplay technique, single blade form. Naintriga si Ten dahil may tinatago pa palang ganong technique si Hoshina, at bumalik naman tayo in a point in time kung saan pinag-uusapan palang ni Hoshina at Okanogi ang pag-develop ng bagong weapon. Nagpa-develop si Hoshina ng bagong weapon kay Okanogi dahil kung inobserbahan daw ni Nine ang kanyang pakikipaglaban kay Ten, ay maaaring makaisip yun ng paraan para ma-counter ang kanyang dual blade form. Kaya sa ganung paraan daw ay kung mapunta man siya sa alanganin sa pagpapatamba ng kalaban gamit ang numbers weapon number 10, ay meron siyang backup measure na handa na, at yun ay magagawa niyang makipaglaban gamit ang kanyang single blade form. Inalala ni Hoshina yung kuya niya, at nagpalabas ito ng mga salita na hindi niya daw afford na matalo pagdating sa paggamit ng espada. Bumalik tayo sa kasalukuyan at nagkomento si Okanogi dito na tama yun at sinabi nito na may low aptitude si Hoshina sa maliliit na armas. Kaya para sa kanya, ang mga espada ay ang kanyang core, at yun daw ay isang bagay na hindi niya kayang ipagkaloob kaninuman. Pagkakuha ng katana ni Hoshina ay tinayuan niya na si 12, at agad naman yung naglakad papunta sa kanya. Sa isang iglap, mabilis na napunta si 12 sa harapan niya, at naghanda yung hiwain si Hoshina. Kaya nagulat dun si Okanogi. Agad na pumorma si Hoshina sa isang stance, at ginawa niya ng mabilis ang isang movement na mukhang pre-practice niya ng matagal, at sa isang kisap mata, nagawang maputol ni Hoshina yung kaliwang braso, at mahiwa ang kanang hita ni 12. Matapos makita ni Okanogi na nagawang maputol ni Hoshina ang kaliwang braso ni number 12, naging matatag muli ang kalooban niya at naalala niya na hindi basta-basta magpapatalo si Hoshina sa larangan ng sword duel. Natuwa si Okanogi dahil gumana ang haze draw na teknik ni Hoshina sa kalaban. Ngayon sigurado na sila ni na number 10 na tama ang desisyon ni Hoshina na mag-stitch sa single blade form dahil hindi kasama ito sa memories na binigay kay number 12. Ngayong nasugatan na nila ang kalaban ay kailangan na nilang i-keep up ang pag-atake para ma-pressure ito. Kaya inactivate na ni Hoshina ulit ang kanyang mecha katana. Pinagmasdan ni number 12 ito para malaman kung ano ang susunod na atake ni Hoshina pero wala siyang idea tungkol sa wind hole na teknik ni Hoshina kaya tinamaan siya nito directly sa dibdib at nabutas ng buhok. Na-excite si Okanogi at ang kasama niyang assistant dahil mukhang na-pierce through na ang core ni number 12. Pero actually, hindi doon nakapwesto ang kanyang core kaya nakapag-counterattack pa ito. Nag-assume si Hoshina na sa chest area rin makikita ang core ni number 12 tulad nung kay number 10. Pero mas may sense nga para kay number 9 na ibahin ang pwesto nito. Kaya ang sabi ni number 10 kay Hoshina, kailangan lang nilang mag-hack and slash hanggang sa mahanap nila kung saang parte ng katawan ni number 12 nakatago ang core. Sinimulan ni Hoshina ang paghahanap gamit ang pag-slice clean ng ulo ng kalaban. Pero paghati ng ulo nito ay makikitang wala naman ang core niya dito. Agad na nag-regenerate ang nahati na ulo ni number 12 habang sinusundan ng tingin si Hoshina, na mabilis namang kumikilos at hinahati ang kanyang body parts. Iniiwasan lang ng madali ni Hoshina ang kahit anong atake na ibigay sa kanya ni number 12 at nagko-connect rin ang mga slashes niya dito sa harap man o sa likod. Matapos ang ilang sandali ay nagawang hiwain ni Hoshina ang ilalim ng leeg ni number 12 at sa wakas ay nakita na rin nila ang location ng core sa katawan ng kalaban. Mabilis na ni-regenerate ng kalaban sa kaba ang kanyang leeg para itago ang kanyang na-expose na core.
At agad namang ginamit uli ni Hoshina ang windhole technique para sirain na for good ang core ni number 12, pero nagamit nito ang dalawang bladed arms niya para sanggain ang atake ni Hoshina. Dahil dito ay naputol ang spade ni Hoshina. Sobra itong ikinagulat ni Okanogi na kinabahan sa idea na marunong mag-adapt sa ibang fighting style ang kalaban. Kita rin sa mga mata ni Hoshina na naiirita na siya sa kalaban na palagi na lang nalalaman ang mga moves niya. Dahil dito, may naisip siya na bagong strategy kaya nagmadali siyang balikan ang mga pods para kumuha ng isa pang spade. Bigla niyang ginamit ng sabay ang air slicer technique at reverse clap technique. Ginawa niya ito dahil kailangan niyang gumamit ng mga moves na hindi pa alam at hindi pa nakikita ni number 12 para gumana ang mga atake niya. Kaso mukhang inaaral na naman siya ng kalaban. Samantalang si number 10 naman ay tuluyang nai-impress sa ipinapakitang lakas ni Hoshina sa mga ginagawa niya. Halos mang-iyak na si Okanogi sa napapanood niya. Matagal na siyang nagsisilbi bilang isang scientist at assistant sa 3rd Division at matagal na niyang napapansin kay Hoshina ang level of effort na madalas niyang nilalabas sa araw-araw nilang buhay. Patuloy lang na welcome ni Hoshina ang bagong mga experiences sa buhay dahil ang accumulation nito ang nagbibigay sa kanya ng kakayahan to defy destiny. Ang totoo, simula pa lang ng pagkabata niya ay araw-araw na niyang patuloy lang na tinatrabaho ang sarili para maabot ang kalakasan na hindi ini-expect mula sa kanya. Muling nakatanggap si number 12 ng upward diagonal slash pero kasabay nito ay nakapagbigay rin siya ng simultaneous na counter-attack na nagawa namang ilaga ni Hoshina. Pero ang problema ay nakaka 13 minutes ng active ang full release niya kaya malapit na siyang mag-overheat. Dahil mauubusan na siya ng oras, sunod-sunod na mga atake na ang nilabas ni Hoshina. Tahimik na chini-cheer ni Okanogi si Hoshina sa isip habang naaalala ang kanyang pagiging seryoso pagdating sa larangan ng blade. Eventually, gamit ang return slasher, crash haze draw ay nagawa ni Hoshina na putulin ang mga kamay ni number 12 at i-expose ang core nito para sa isang atake. Pero bago pa magamit ni Hoshina ang kanyang quick slash technique, nakita niyang habang nagre-regenerate ang kalaban ay nag-posing na agad ito gamit ang single blade sword style ng Hoshina clan. Hindi makapaniwala si Hoshina sa nakita niya. Nagtataka siya kung ano ba talaga ang tunay na kakayahan ng kalaban niya ngayon, na ngayon ay nakapag-regenerate na ng tunay na mga kamay imbis na mga blades sa forearm. Labis na ikinagalit ni Hoshina ang paggamit ng kalaban ng mimicry sa kanilang family technique, at dahil sa pagiging emosyonal niya ay nawala siya sa focus at kinailangan pa ni number 10 na sabihin sa kanyang humanda ng depensa. Isang napakalakas na forward slash ang dumating at pinatalsik siya nito. Pero buti na lang ay nagawa pa rin niyang sanggay nito. Dinala siya ng impact nito sa isang flashback nung bata pa lang siya, sa panahon kung kailan lagi siyang pinapatumba ng kanyang kuya sa kanilang sparring sessions. Pero kahit ilang beses siyang pinapatumba ng kanyang kuya ay hindi pa rin siya tumitigil sa kakahingi ng mga rounds. Pero sa tuwing nakakarami na masyado si Hoshina ay sinasabihan na lang siya ng kuya niya na mas kailangan niya munang mag-ensayo ng mag-isa dahil palagi lang naman siyang matatalo sa kanya kahit pa maglaban sila ng paulit-ulit. Napipikon naman lagi si Hoshina sa tuwing sinasabi ito sa kanya ng kanyang kuya. Ang kuya niya ang isa rin sa mga dahilan kung bakit patuloy lang si Hoshina na nagpapalakas araw-araw simula pa ng pagkabata. Back to the present, paunti-unti nang nagfa-fall apart ang lahat ng naitayong mga bato-bato ni Hoshina sa buong buhay niya. Sa laban na ito, habang bumubulusok si Hoshina sa mga debris, halos hindi na makita ang pag-asa na manalo pa siya laban sa isang kaaway na natutunan na rin ang itinatago niyang single sword style. Kahit si Okanogi ay punong-puno lang rin nagpag-aalala. Sugatan munang nanatiling nakayuko si Hoshina sa rubble at hindi makapaniwalang ang matagal na niyang pinaghirapang matutunang teknik simula pa ng pagkabata niya ay kinokopya lang ng nakakairitang kalaban. Dahil dito ay hindi siya pwedeng magpatalo anuman mangyari. Pinilit niyang tumayo habang naaalala ang kanyang kuya. At gagawin niya ang lahat para manalo. Mabilis siyang pinuntahan ni number 12 para bigyan ng downward slash pero mukhang frozen in place na si Hoshina at napasigaw sa takot si Okanogi nang makitang hindi na makakailag si Hoshina. Labis ang lungkot na nararamdaman ni Okanogi nang makitang ang lahat ng pinaghirapan ni Hoshina ay mababaliwala lang sa oras na mapatay siya ng kalaban. Napuruhan ni number 12 si Hoshina na nawawala na ng malay sa natamong malaking sugat. Pero kahit pa ang lala na ng kondisyon niya, nung makita niya ang spade niya na lumulutang sa ere, ang nasa isip lang niya ay gusto niyang makuha ito para makalaban pa muli. Pinilit niya ang katawan niya na gumalaw para makuha ang spade na nasa harap lang niya. Pero laking gulat niya nung mapansin na hindi na pala niya mahawakan ang spade dahil naputol na ang kanyang kanang braso. Sa isip-isip niya ay mukhang tuluyan ng gumuho ang lahat ng binuo niya para sa sarili niya. Naisip rin niya na kung katulad lang sana siya ng kuya niya ay marunong rin sana siyang gumamit ng baril.
At baka matalo pa nga niya si number 12 gamit ito. Naalala rin niya ang mga paulit-ulit na sinasabi sa kanya ng elders ng kanilang clan na dapat lang siyang sumuko. Habang nawawala na ng malay ay medyo tinanggap na nga ni Hoshina sa kanyang sarili na baka nga dapat na siyang sumuko ngayon at magpahinga na lang sa kamatayan. Pero kahit pa ganito nakalala ang sitwasyon niya, sa loob niya ay ayaw pa rin talaga niyang sumuko sa laban. Nananatili pa ring matatag ang loob niya pagdating sa larangan ng Blade na hindi niya hahayaang matalo siya. Pero hindi pa rin siya makagalaw, at sa isip niya ay parang bumalik siya sa pagiging mahinang bata na talunan. Pero bigla na lang sumigaw at tumawa ng malakas si number 10 at ginaisin nito si Hoshina. Nagtataka si Hoshina kung bakit nagagawa pang tumawa ni number 10 sa sitwasyon nila ngayon. Tinanong lang ni number 10 si Hoshina kung nasaan na ang mga papuri na deserve niya dahil sa nagawa niyang clutch move. Nairita ang kalaban nila nung mapansin na hindi pa rin pala natatalo si Hoshina at si number 10, habang nagtataka naman si Okinogi kung ano na ba ang nangyari. Hindi naman pala naputulan ng kamay si Hoshina, kanina pa pala siya nawala ng malay at nananaginip lang. Actually, ang naputol talaga ay ang buntot ni number 10 na suot-suot ni Hoshina. Sinacrifice ni number 10 mismo ang buntot niya para iligtas ang buhay ni Hoshina, dahil nagising pa sa Hoshina mula sa previous attack na tinanggap niya. Nakapag-landing pa siya ng ligtas at in balance, handa pa ring makipaglaban si number 10 at tinanong niya si Hoshina kung ano ba ang kanilang next move. Wala namang maisagot si Hoshina sa tanong ni number 10, na nagalit pa nga dahil dapat daw ay palaging may kasunod na atake ang bawat defensive maneuver nila. Nagdahilan na lang si Hoshina sa kanya dahil wala na siyang natitira pang bagong moves na pwedeng gamitin sa laban. Pero nagalit si number 10 at pinagsabihan siya na hindi nagmamatter iyon at dapat parents silang pumalag. Sinabi ni number 10 kay Hoshina na meron silang isang super lakas na kalaban ngayon sa harapan nila at alam ni number 10 na parehas sila ng nararamdaman ni Hoshina na ayaw sumuko sa laban anuman ang mangyari. Gamit ang mga kamao ni number 10 at ang mga blades ni Hoshina ay dapat lang silang magpatuloy lang sa pakikipaglaban hanggang sa kamatayan. Sa imagery na ito sa kanilang pag-uusap ay tila naging bata uli si Hoshina na tinuturuan ng isang malaking adult. At ang tinuturo sa kanya ni number 10 ay dapat patuloy lang nilang ginagawa ang kanilang parehas na mahal gawin. At dapat lang na patuloy nilang ma-enjoy ang pakikipaglaban. Natauhan si Hoshina sa mga salita na sinabi ni Kaiju number 10 para sa kanya. Sinusubukan pa niyang intindihin ang personality ng kanyang weaponized Kaiju, lalong-lalo na sa kung paano nito tinatawag na fun ang pakikipaglaban. Agad na naghanda si number 12 na sundan ang atake niya ng pangalawang downward slash. Imposible nang ma-survive ulit ito ni Hoshina at ni number 10 kaya kinabahan na ng sobra si Okinogi. Sobrang lakas ng impact na tinanggap ni Hoshina na thankfully ay nagawa naman niyang Sangain. Pero napaubo pa rin siya ng dugo dahil sa lakas nito. Napaisip at napatanong si Hoshina tungkol sa kanyang sarili. Bakit nga ba kahit na palagi siyang natatalo dati ng kuya niya sa kanilang sparring sessions ay parati pa rin siyang bumabangon muli at patuloy na lumalaban at nag-ensayo? At kahit pa paulit-ulit siyang sinasabihan ng mga elders nila na sumuko na lang siya, at kahit gaano pa kalakas ang kalaban sa harap niya, kailanman ay hindi siya tumitigil sa pag-push through sa pakikipaglaban. Ang unang sagot niya sa sarili niyang tanong, ay para matalo ang kuya niya. Pero alam ni number 10 na hindi totoo yun. Ang pangalawang dahilan niya ay dahil ito lang ang nag-iisang bagay na meron siya. Pero alam rin ni number 10 na hindi yun ang tunay na dahilan. At ang pangatlong sagot naman ni Hoshina ay dahil duty niya ito bilang vice captain. Nairita na si number 10 sa mga pinagsasabi ni Hoshina at sinabihan niya siya na tumigil na siya sa pagkukunwari. For the first time ay sinubukan ni Hoshina na maging honest sa sarili niya. Naalala na niya ng malinaw na sa tuwing natatalo siya palagi ng kuya niya sa kanilang mga sparring sessions ay parehas silang nakangiti at nag-enjoy sa kanilang mga duels kaya paulit-ulit siyang humihingi ng mga extra rounds. Dahil nga, it's fun. Napakalaki ng ngiti ni number 10 at biglang nagsimulang mag-flex ang kanyang mga muscles. Kuminang ang kanyang mata at sa wakas ay nag-approve na rin siya sa tamang sagot ni Hoshina. Patuloy pa rin ang pag-atake ni number 12 kay Hoshina na sige pa rin sa pagsangga at sa pag-stand ng kanyang ground. Magkatugma na ang isipan ni number 10 at ni Hoshina ngayon na parehas ayaw sumuko sa laban. At magkasundo na rin sila na magkaparehas ang kanilang dahilan kung bakit. At ito ay dahil it's fun. Ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya kailanman sumusuko sa sword duels at paulit-ulit lang siyang bumabangon kahit natutamba. Sa loob ng isipan ni Hoshina at ni number 10, makikitang biglang nagsilakihan ang muscles ni number 10 na tila paputok na sa sobrang daming power na naiipon. Sa real world kung saan patuloy pa rin si number 12 na nagpapaulan ng mga malalakas na slashes,
Bigla na lang itong nagulat nung mapansin na wala na pala siyang tina-target sa harap niya dahil si Hoshina ay ande na sa malayo kung saan nag-deploy ang weapon pods. Currently ay hanggang 83% lang ang pinaka-max na kayang maabot ni Hoshina gamit ang suit ni number 10. At alam niyang ito ay dahil sa pag-iisip nilang hindi tugma. Pero ngayon, napapaisip na si Hoshina kung totoo ba ang pinapa-realize sa kanya ni number 10 na parehas lang silang nasisiyahan sa pakikipaglaban. Para kay Hoshina ay napakababaw na rason lang ito at hindi siya makapaniwalang kaparehas lang niya ng pag-iisip si number 10. Pinaalala ni number 10 kay Hoshina na sinabi na niya dati pa sa kanya na parehas lang sila pero ayaw pa niyang maniwala noon. Hindi makapaniwala si Okinogi sa nakikita niyang readings kay Hoshina na tuluyan lang tumataas. Lumakas pa nga lalo si Hoshina kasama si number 10. Pero hindi ibig sabihin nun ay madali na nilang matatalo si number 12 dahil siguradong makakapag-adapt pair nito uli kapag hindi pair nila ito natalo agad ngayon. Ito na ang last chance nilang dalawa na manalo sa laban, lalo na't ngayon ay umabot na ng 100% ang kanilang power output. At for the first time ay magkasundo na si number 10 at si Hoshina sa pag-enjoy lang sa laban na ito. Kaya ngayon ay nakapag full release na si Hoshina gamit ang numbers weapon 10. Nagulat si Okinogi at ang kasama niyang scientist nung makitang 100% na ang power output na nakukuha ni Hoshina mula sa numbers weapon 10. May bagong strategy na si Hoshina pero imbis na sabihin ito kay number 10 ay sinabihan lang niya ito na basahin ang kanyang isip. Surprisingly ay kaya na pala ni number 10 basahin ang isip ni Hoshina. Pero hindi pa natin alam kung meron na bang naka-install na active neurosync silang dalawa. Nagustuhan naman ni number 10 ang strategy at sinabing mukhang masaya ang kanyang idea. Kaya sumangayon siya at naghanda na sila sa pag-approach ni number 12 papalapit sa kanila. Muling pinaalala ni Hoshina kay number 10 na last chance na nila ito at siguradong mapapatay sila ng kalaban kapag nag-fail pa sila sa kanilang plano. Kaya habang nakangiti ay in-enjoy ni Hoshina ang thrilling moment ng kanilang laban. Parehas na stance ang ginamit ni Hoshina at ni number 12, at nire-resemble nito ang sparring duel na parating ginagawa dati ni Hoshina at ng kanyang kuya nung sila ay bata pa. Sa pagporma pa lang ni Hoshina ng kanyang ready stance ay nawasak na agad ang kalsada sa lakas ng puwersa ng kanyang futem. Tapos, bigla na lang nagkaroon ng liwanag at naglaho si Hoshina sa sobrang bilis ng kanyang paggalaw. Naramdaman ni number 12 ang malakas na puwersa na paparating sa kanya mula kay Hoshina na ngayon ay nasa harapan na niya at winawasak ang pavement sa bawat hakbang, kaya naghanda na rin ito na umatake. Ang plano ay ang makagawa sina Hoshina ng split-second opening para mawasak ang core ng kalaban, kaya sa first move pa lang ni Hoshina ay binigyan na niya agad si number 12 ng isang napakalakas na horizontal slash na nagawang hatiin ng buong upper torso nito. Nag-counter-attack agad ang kalaban pero nauna na palang mag-flank sa likod si Hoshina at isang after image na lang ang inatake ng kalaban. Labis na ikinagulat ito ni number 12. Ayon kay Hoshina, para gumana ang plano nila ay kakailanganin nilang bigyan ang kalaban ng isang klaseng atake na kailanman ay hindi nito maa-anticipate. Biglang pumunta si Hoshina sa mga pods para maglabas ng dalawang short blades at agad din niyang hinanda ang kanyang charging stance. Nagulat sina Okinogi at ang kasama niya sa sobrang bilis at unexpected ng pangyayari. Pero ang pinaka nakakagulat at unexpected sa lahat ay ang paggamit ni number 10 nanograms kanyang buntot para ma-wild ang Mecha Katana. Habang ginagamit naman ni Hoshina ang kanyang dual sword style, hinayaan pair niya na sugurin siya ni number 12 na parating on the offensive. Kaya gamit ni Hoshina ang kanyang defensive stance, na evidently ay handang mag-counter-attack. Nagawa niyang bigyan ng kalaban ng malalim na hiwa sa kanang braso at kanang parte ng balakang. Mabilis itong nasundan ng buntot ni number 10 na nagawa namang hiwain ang kaliwang binti ng kalaban. Dahil napadapa na ang kalaban ay tinuluyan na ni Hoshina na putulin din ang kaliwang braso nito. Matinding anticipation ang nararamdaman ngayon ni Okinogi at ng mga kasama niya sa HQ habang pinapanood ang pagiging sobrang focus ni Hoshina sa kanyang laban. Ngayon naman ay naghanda si Hoshina ng panibagong stance na kayang ma-utilize ang bago nilang 3-sword style ni number 10, at mula dito ay binuksan ni Hoshina ng malaki ang dalawa niyang mga mata at nilabas ang kakaibang 8-fold slasher technique na gamit ang 3 blades. Sobrang daming mabibilis at malalakas na slashes ang tinanggap ni Kaiju number 12. Bago pa i-engage ni Hoshina ang kalaban, napag-usapan na nila ni number 10 sa mental domain nila na alam na nilang hindi pair nila mapapatamba ng tuluyan si number 12 gamit ang bago nilang triple blade technique. At ito ay dahil sadyang overpowered talaga ang super bilis na adaptability ng kalaban. Pero mahalaga pair na magawa nila ang move nila na yun dahil magsisilbi itong way para magkaroon sila ng opportunity.
At ang opportunity na yun ay ang opportunity ng isang matinding element of surprise na siguradong tatapos sa kalaban. Ilang segundo na lang ang natitira bago dumating ang conclusive ending ng kanilang laban at nagpalit na rin ng strategy ang mismong kalaban gawa ng unpredictability na naramdaman niya galing kay Hoshina. Kaya ngayon ay nag-regenerate siya ng mabilis at naglabas ng 4 na extra limbs. Ang element of surprise na tinutukoy ni Hoshina kanina ay ang bagay na manggagaling sa bagong technique number 7 na ngayon lang niya susubukang i-perform. Ikinagulat ito ng sobra ni Okenogi at ng iba pang researchers sa HQ. Inaamin ni Hoshina na isa lamang itong armchair theory, at hindi pa rin ito nagbibigay ng 100% kasiguraduhan pero naniniwala siyang sa tulong ni number 10 ay kaya nilang ma-execute ito ng maayos gamit ang full release mode. Nag-expand ang mga muscles ni Hoshina temporarily para sa kanyang next move na isang super high-speed 12-hit combo na nakafocus lang sa isang area. At ang pangalan nito ay 12 Layered Strike. Napakalakas na atake nito mula kay Hoshina at ito na ang pinakamalakas na atake na nagawa niya ever. Sobrang nahirapan ng Kaiju number 12 na sanggay ng lahat ng ito kahit gamit pa ang 6 niyang limbs. Nawasak ng tuluyan ang mga limbs niya at ang buong harapan ng kanyang torso, kasama ang leeg kung saan na-expose na ng buo ang kanyang core. Naghanda na si Hoshina na targetin ang core at nung inatake na niya ito ay biglang merong hamarang na bagay sa blade niya na nag-cause ng malaki at maliwanag na spark. Nakaligtas pa nga ang kalaban at kitang-kita ang relief nito sa nag-iisa niyang mata. Apparently, meron pa pala itong nakareserba na extra limb na mukhang buntot na nagsilbing pang emergency defense. At ito ang pinangsangga niya sa fatal blow na dala ni Hoshina. Na-stun si Okenogi sa na-witness niya. Hindi siya makapaniwalang matapos ng lahat ng nangyari ay hindi pa rin pala kayang talunin ni Hoshina ang kalaban in the end. Pero nagulat siya kasama ang kalba nung pinaikit na ni Hoshina ang kanyang mga mata at sinabing, "I win." Wala na pala sa likod ni Hoshina ang buntot ni weapon number 10, dahil lumipad na pala ito sa ere para mag-deliver ng mabilis na surprise attack sa likod ng kalaban na direktang tinamaan at na-pierce ang core sa leeg ni number 12. Kitang-kita na tumagos sa core ng kalaban ang blade na hawak ng buntot ni number 10. Dahil dito ay siguradong natalo na ang kalaban at hindi na kaya pang mag-regenerate. Pero dahil sa pure na lakas na loob nito ay nagawa pa rin niyang pilitin na i-regenerate ang kanyang kaliwang braso. Na-realize ni Hoshina na isang matinding warrior talaga itong si number 12 dahil sa kanyang katatagan na hindi sumuko at mapush sa limit ang sarili niyang katawan kahit nasira na ang core niya. Nagkatinginan pa si number 10 at si number 12 with gazes of respect bago ito tuluyang nawalan ng buhay at namatay. Sinabihan rin ni Hoshina si number 12 na kahit pa magkalaban sila ay nirerespeto niya ang kanyang lakas at ang kanyang will na hindi mag-give up sa laban hanggang sa huli. Hindi pa rin mapagtanto ni Okenogi at ng mga researchers sa HQ kung paano nagawang talunin ni Hoshina ang sobrang lakas na kalaban. Pero pagtingin nila ng vital signs at readings ay kumpirmado ng panalo si Hoshina sa laban na ito. Natamba si Hoshina sa sobrang pagod ng kanyang katawan habang nagke-celebrate ang buong 3rd Division. Bigla namang nagsalita si number 10 at sinabihan pa si Hoshina na gusto niyang kalabanin naman ang mga officers ng Defense Force. Natawa naman si Hoshina dito at sinabihang wag na siyang makulit. Meanwhile, sa Hyogo Prefecture sa Himeji City, may binigay ang isang officer ng 6th Division na balita para sa kanilang captain na si Soichiro Hoshina tungkol sa pagkapanalo ng kanyang kapatid na si Soichiro Hoshina. Sinabi naman ni Soichiro na hindi nakakagulat na balita yun dahil walang kayang tumalo sa batang kapatid niya pagdating sa close quarters combat. Kaya kung sino man ang nag-challenge kay Hoshina ay ang mismong may sariling kasalanan kung ba't sila natalo. Zero man ang skills ni Soichiro Hoshina sa mga baril. Wala namang tatalo sa kanya pagdating sa larangan ng blade dahil siya ang pinakamagaling na prodigy ng buong Hoshina clan of all ages. Although isa siyang proud na kuya, ayaw niyang bigyan ng kanyang kapatid ng kahit anong compliment dahil alam niyang matindi ang galit sa kanya ng sarili niyang kapatid. At ang dahilan kung bakit nauwi sa pag-cut ng ties ang relationship nila ay dahil sa patuloy na pang-asar at pagtukso ni Soichiro sa kanyang kapatid. Sinubukan niyang i-demotivate ang kapatid niya pero lalo lang lumakas ang loob niya na makipag-spar at magpalakas hanggang sa naabutan na siya ng kapatid niya sa skill level. Na-interrupt ang kanilang kwentuhan nung may natanggap sila na report na merong Daikuja na nag-emerge sa Nishia Shirocho, kaya nag-set out na sila para ma-exterminate ang threat at dahil hindi niya pwedeng ipakita sa kapatid niya na wala siyang contribution sa laban. Natanggap na rin ni Kafka at rin ang balita tungkol sa pagkapanalo ni Hoshina laban sa Kaiju number 12. Naging proud din sina Eiji, Narumi, at Kikoru ng 1st Division sa ipinakitang katatagan ni Hoshina.
Ngayon, nasa Takikawa na lang ang isang natitirang numbered kaiju na hindi pa na-exterminate. At, kay Captain Mina Ashiro nakasalalay ang pag-terminate sa floating monolith kaiju na ito, ang kaiju number 14, patuloy pa rin ito sa pag-wreak ng havoc sa buong Takikawa gamit ang instant teleportation sa iba't ibang points ng skyline ng syudad habang gumagamit ng long-range attacks galing sa 4 na bibig na meron ito. Kaya nito bumuga ng 4 na malalakas na laser beams ng sabay-sabay na matindi ang dinadalang accumulative AOE surrounding damage. Nahihirapan na ang mga officers sa area sa pag-fend off nito at nilagay nito sa delikado ang mga buhay ng lahat ng citizens, pagod man at sugatan, patuloy pa rin na kumikilos at nakikipaglaban ng lahat ng officers para maprotektahan ang mga locals, pero kahit ano pang dami ng mga baril nila at mga attack helicopters, ay hindi pa rin nila magisgasan man lang ang kalaban. Wala silang enough firepower para tumalo ng kaiju na ganito kalakas, pero sinabihan sila ni Captain Mina na wag silang tumigil sa pag-shoot dahil kailangan niya sila para sa gagawin niyang assault. Sinabihan rin ni Mina ang mga ground units na sila muna ang bahala sa mga Yojo na magsisilabasan habang dinadala ng sniper units ang kalaban papunta sa Point F. Pinakalculate ni Mina sa science team niya ang teleportation pattern ni number 14 habang sinabihan naman niya ang platoon leader niya na si Takao na wag mag-alala, dahil meron siyang naisip na paraan. At siya mismo ang mage execute nito. Kaya habang nakasakay sa White Tiger companion niya na si Bako at bitbit ang malaki niyang sniper rifle, pamwesto na siya sa strategic location sa rooftops. Ang plano, siya mismo ang papatay sa kaiju number 14. Sa isang flashback noong 18 years old pa lang si Mina, first time pa lang niya na kumuha ng Defense Force entrance exam. Magkasama pa sila ni Kafka na kumuha nito at si Kafka rin ang nagbibigay ng comfort sa kanya laban sa nararamdaman niyang kaba. Si Kafka na ang baalang magturo sa kanya kung mahirapan man siya dahil pang 5 beses na ito na Kafka na kumuha ng entrance exam. Kaya in a way, para na rin siyang isang expert dito. Sobrang higpit daw ng criteria ng Defense Force pagdating sa mga tinatanggap nilang applicants ayon kay Kafka. Pero ang mas importante ay wag lang sumuko at mag-retake lang palagi sa tuwing bumabagsak sa test. At ang lahat ng ito, para sabay silang dalawa ni Mina na makamit ang pangarap nila. Binigyan ni Mina si Kafka ng may sensinang pagtingin habang inaalala ang pinagsamahan nila simula pagkabata. At dahil dito ay nagkalakas ng loob si Mina dahil kay Kafka. Nagkita ang dalawa sa isang diner sa araw na dumating na ang test results nila. Pero pagbukas nila ng sobra, hindi maipinta ang mukha nila dahil sa nakita nila. Naipasa agad ni Mina ang exam sa first take pa lang, habang si Kafka naman ay bumagsak na naman for the 5th time. Hindi naging masaya si Mina dahil gusto sana niyang kasama si Kafka na pumasok sa Defense Force. Sinabi pa ni Kafka na akala talaga niya ay makakapasa na siya ngayon. Pero inulit lang ni Kafka ang sinabi niya kay Mina na dapat lang bumangon uli at mag-retake kapag bumagsak. Kaya ayos lang sa kanya na mauna na si Mina na pumasok ng Defense Force at intayin na lang niya siyang sumunod sa kanya. Binigyan na lang ni Kafka si Mina ng ngiti para hindi na siya mag-alala sa kanya. Pero hindi naging normal na araw ang first day ni Mina sa training nung pinagsuot na sila ng Kaiju Fiber Combat Suit. Dahil sa unang attempt pa lang niya na tumira ng isang practice target ay nakapaglabas agad siya ng isang napakalakas na atake na inobliterate ang buong field pati ang mga abandoned structures sa loob ng training area. At hindi niya naman yun sinasadya. Dinala agad siya sa lab para mapag-aralan ng mga scientist kung gaano siya kalakas na officer at nakita nila na isa siyang super artillery assault specialist. Abnormal ang kakayahan niyang i-maximize ang power output ng mga gamit nilang baril. Pero average lang ang iba niyang stats. Pinag-usapan siya ni Isao at KG at sinabing kailangan nila siyang idaan sa tamang training para maging sagot sa pinakadelikadong threat ng mga kalaban ang mga giant class kaiju. Ang isang officer na tulad ni Mina ay magdadala ng sobrang laking improvement sa kakayahan ng Defense Force. Habang patuloy na pinag-aaralan ng mga scientist si Mina sa laboratory, natatakot siya at kinakabahan para sa kanyang future at gusto sana niyang samahan siya ni Kafka para i-comfort siya. Pero, ang tagal ni Kafka dumating. Dumating ang araw na meron uling nag-emerge na giant class kaiju at perfect opportunity ito para matest ng Defense Force ang kakayahan ni Mina. Ayon sa kanyang platoon leader, kung uulitin lang niya ang power output na nilabas niya nung nasa training sila last time, kaya na niyang patayin ang giant kaiju sa harap niya pag pinatagos niya ito sa core ng kalaban. Ang mahalaga na bagay dito, ito ang neutralization method na pinaka-safe pagdating sa pagbuwis at pag-risk ng buhay ng mga officers at civilians. Napaisip si Mina kung paano naging least risk ang method na yun samantalang marami ng mga officers ang namamatay ngayon pa lang para sa effort na pigilan ang tracks ng giant kaiju.
Naglagay ito ng matinding pressure kay Mina na kinabahan bigla. Naisip niya na kapag hindi siya nagtagumpay sa pag-snipe sa kalaban ay mawawala ng silbi ang mga buhay na sinacrifice ng mga comrades niya. Bigla niyang naalala ang pangako sa kanya ni Kafka na tatabihan siya ni Kafka sa tuwing kailangan niya siya. Pero pagtingin niya sa tabi niya ay wala naman si Kafka doon para tulungan siya. Nakarating na ang kaiju sa neutralization zone kaya oras na para mag-snipe si Mina at sinigawan na siya ng kanyang platoon leader. Nilunok niya ang kaba at takot niya at naglabas na siya ng isang napakalakas na tira. At sa sobrang lakas nito ay nasira pa nga ang dinaan nitong parte ng rooftop pati ang sahig na kinatatayuan ni Mina. Habang lumilipas ang panahon, patuloy lang na ganito ang naging role ni Mina sa Defense Force hanggang sa tumanda siya at na-promote bilang isang captain, at sa bawat misyon niya na hindi niya kasama si Kafka sa tabi niya ay lalo lang siyang naiinis dahil isang sinungaling si Kafka na hindi matupad ang pangako niya sa kanya. Back to the present. Dumating na ang Kaiju number 14 sa neutralization zone at naghanda na si Mina na mag-snipe. Inamin ni Mina sa sarili niya na hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang nakalipas ay nasa kanya pa rin ang parehas na takot at kaba na nararamdaman niya simula pa nung una sa tuwing sa kanya nakasalalay ang lahat. Hanggang ngayon, ayaw pa rin niyang masayang ang pagbuwis ng buhay ng kanyang mga comrades. Ayaw niyang biguin ang hard work ng mga officers niya at ayaw niyang baliwalain ang pagtitiis ng mga civilians sa takot na nararamdaman nila. Ayon sa research at pag-analyze ng mga scientist ay meron ngayong 2-second time frame si Mina para ma-snipe ang kalaban, kaya agad na niyang ginamit ang full release para mabilis na tapusin ang laban, kaso biglang napansin ng isang assistant na nagsimula ring mag-charge ang kalaban ng isang atake papunta kay Mina. Sobrang lakas ng pasabog ng atake nito sa kinaroroonan ni Mina kaya nag-alala ang mga kasama niya at nailagay rin ang mga civilians sa danger. Pag-clear out ng smoke, biglang lumabas si Mina na nakasakay kay Bako at parehas silang ligtas. Agad na nag-teleport ang kalaban sa isang nearby location para maghanda ng susunod na atake. Pero panatag lang ang loob ng isang civilian kahit na natatakot ang lahat. Alam niya na maaasahan nila si Captain Ashiro dahil kaya niyang talunin ang kahit anong giant plus kaiju gamit ang isang precise at malakas na shot. At yun na nga, nagawa rin ni Mina na wasakin ang kalaban bago pa ito makapag-teleport sa ibang lugar.